Nanalo ako sa loto. Ako'y, hindi ba't namatay ka sa kidlat? Kahit patay ka na, pero binigyan ka namin ng pagkakataon na makatawid sa mundo. Tumawid ng mundo. Anong mundo? Nanalo ako ng 1 milyon. Sa loto. Kailangan kong i-redeem ang loto. Gago ka. Hindi pa ako tapos magsalita. Kapag natapos mo ang aming pagsusuli, makakabalik ka sa ngayon. Possible yon. Anong pagsusuli? Inilagay kita sa dakilang dinastyang Qian. Kung mapapatay ka ng Empatris o mamatay dahil sa kanya, makakabalik ka. Makakatakas na ako. Putang ina, ang hirap tumawid. Utos ni Master Qianhu. Ngayong gabi may pipili. Pumunta sa Palasyo Yangtze para protektahan ang Empatris. Sino ang gustong pumunta? Ayoko. Balita ko'y mabagsik. Ang Empatris, mga guardian sa mental training hall, bihira ang nakakabalik ng buhay. Nitro ang buwan, 8 ang namatay. Bagay na bagay. Sa kinto, kung swerte, makakauwi na ako ngayong gabi. Maaabutan ko pa. Ang 1-0 lang ko bukas. Mamimili ng shortest stick. Sino pupunta? Ako na. Maliligo ang Empatris. Ayaw niya ng istorbo. Pag nag-ingay, magagalit siya. Ingat sa ulo. Maliligo ang Empatris. Kung papasok ako, ngayon, mamatay ako. Ang ganda ng Empatris, baka isipin may masama ako. Pagtitingin sa kanya ay krimeng may 9 generasyon na parusa. Siguradong mamamatay ako. Empatris, andito na ako. Sino? May pumasok. Assassin. Putang ina, kinakabahan ako. Huwag kang magalit. Mahal na Empatris, sundin ang utos mo. Itaas ang ulo. Anong pangalan mo? Ako si Shen-an. Matapang ka pala. Mabilis mag-isip. Dahil matapat ang pagprotekta, itinatalaga kita bilang Imperial Sword Guardian. Mananatili ka sa akin araw-gabi. Naku, guardian na may espada. Astig ang posisyon, mahirap na mamatay. Shen-an. Pasalamat ka. Ayoko maging guardian. Ang tapang ni Shen-an, iyon ang kagustuhan ng Emperatrice. Gusto mong sumuway sa utos. Tumahimik ka. Anong gantimpala ang hinihiling mo? Tagapagtanod ng trono, isa lamang akong opisyal na ika-4 na ranggo. Ngunit ako, ang nagligtas sa buhay mo. Dapat itong maging Commander ng hukbong tagapagsanggalang. Ngayon hindi lang ako sumuway sa utos, kundi hakbang pa ako ng hakbang. Tiyak na mapugutan ng ulo. Nakikipagnegosasyon ka. Sa akin. Bakit hindi pwedeng makipagkasundo? Iniligtas ko ang buhay mo, ngunit ang iyong buhay ba, ay hindi kapalit ng posisyon ng commander ng hukbo. Si Shen-an ay nagtaksil sa hari. Nararapat siyang mamatay. Papatayin ko na siya ngayon. Sandali, ang commander ng hukbong tagapagsanggala ay opisyal ng 2 rango. Ikaw ay isa lamang, mababang kawal ng 8 rango. Paano mo magagawang lampasan ng maraming antas? Ano ang masama sa 8 ranggo? Sa kritikal na sandaling, ako ang nagligtas sa Emperatrice, hindi ang mga tumutagong mandirigma sa dilim. Saan kayo ng mga panahong kailangan ng Emperatrice ang proteksyon? Walang saysay. Hindi ko inakalang kailangan ko pang. Ako mismo ang kumilos. Luoxin ang matapang na siyang commander ng aking hukbong tagapagsanggala. Bakit ka pumunta sa aking silid hating gabi? Anong layunin mo? Hindi mo ba nakikita, Reyna? Narito ako para kunin ang buhay mo. Mabuti ang trato ni Luoxin. Bakit ka ganyan sa akin? Emperatress. Isa ka lamang kortehanan ng emperador. Pangahas na maghimagsik para agawin ang kapangyarihan. Ipinaglalaban ko ang katarungan ng langit. Ibibigay ko ang buhay ko. Putangina! Ito na ang pagkakataon. Kung nais niyong patayin ang Emperatrice, kailangan munang tamaan ang katawan ko bago kayo makadaan. Paano ako mapipigilan ng isang hamak na gwarda? Gusto mo bang mamatay? Alay ang buhay para sa hari. Bakit kami matatakot sa mga traidor? Simulan na natin. Hoy Katoto, ayos ka lang ba? Namatay na, puta. Ang dali niyang napatay. Siya pala ang babae. Namatay si Luoxin. Ang posisyon ng commander ng hukbo ay bakante. Pansamantalang papalitan siya ni Shen-an. Bukas sumama ka sa akin sa korte. Mahal na Emperatrice, may ipapadala ba kayo? Poong, 500,000 hukbo ng BD. Ang paparating na kalaban, nagbabanta sa dakilang Qi. Ang dakilang imperyo ng Qi ay nasa panganib. Mamuno na kayo ngayon din.
Matatapos at magagaling sa laban ng mga taga-Hilaga. Hindi natin sila kakayanin. May kakatuwang nangyayari. Gusto ko ng isang ate. Gusto ko ang prinsesa. Gusto ko ang reyna. Tigil. 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 Bata lang ang pipili. Gusto ko lahat. Maaari bang tanungin si General Suto ano ang solusyon? Sa tingin ko, wala na tayong lakas. Mawawala ang laban sa hirap. Maghahirap ang mga tao. O ikaw, sa kapangyarihan ng Chi at lupa, bilang Dode, pakasal sa hari ng Hilagang Chi. Protektahan ang matatagang Da Chi. Lakas ng loob. Ikaw ang hukbo ko. Walang determinasyon. Gusto mo ako. Pakasal sa hari ng Bedi. Ano ang layunin mo? Kumalma ka. Wala akong kasinungalingan. Kung hindi ka, magpakasal sa hari ng Bidi. Ang dakilang Chi, nasa panganib ang bansa. Pakasalan ng Imperatress. Kayong lahat. Ang hukuman at hukbo, parang pagbenta ng bansa. Marangal na tono, kung magpakasal ang emperatriz, ang Qi ay magiging bansang sakop ng Bedi. Ang mga tao, umaasa sa awa ng iba. Ikaw, para sa kapakanan ng Chi, para sa mga tao, wala nang digmaan. Magpakasal na tayo. Ang galing mo, matinding responsibilidad. Hindi pupunta ang emperatriz. Lakas ng loob. Aray, ikaw tagapagtanggol, papatayin mo ang hukbo. Ayon sa batas ng panahon, krimeng kapital ang paglabag. Ling Xuan. Dapat mamatay ang lumaba, at ako ay... Matagal ko na siyang inis, ang galing niyang manukso. Paano ka nakatapang? Ang lakas ng loob. Ako'y sinaktan sa hukuman. Parusang kamatayan. Ang maliit na gwardya, paglabag sa itaas, gulo sa hukuman, labis na katapangan, nararapat siyang mamatay. Mangyaring patawarin. Hatakin ang traidor, palayasin sa bulwagan, pugutan ng ulo, Pugutan ng ulo. pugutan ng ulo, pugot, mabuti, mabilis na utos ng reyna. Bakit siya tahimik? Hindi, parang, dagdagan ng apoy. Matanda ka, bilang pambansang coach, hindi lumaban. Bumabangon sa pagsira ng bansa, dapat kang paluin. Ikaw. Ano ka? Bilang ministro ng ritual, pinuno ng lahat ng ahensya, ang laman ng tiyan mo. Ito ba'y para sa aso? Ikaw, dapat kang mamatay. At ikaw, bilang matandang lalaki, nagbenta ng babae, para sa kayamanan at karangalan, dapat kang paluin. Oh, ikaw, ang tapang ng taong ito, patayin ang buong angkan, bitayin siya. Masyado kang seryoso. Shenan, mananabog, pagtataksil, nararapat mamatay. Kung hindi ka mag-uutos ng kamatayan, paano namin ilalagay ang mga sibilyan at militar na opisyal? Mangyaring magbigay ng utos. Kung hindi, magre-resign ako at uuwi na. Huwag nang pakialaman ang mga usaping panghukuman. Sumasang-ayon ako. Kami magre-resign. Ginagamit ang resignation para pilitin. Ang galing mo, sa pagkakataong ito, talagang papatay nila ako. Dalhin. Si Shen An palabas. Sandali. Mahal na hari, sa palagay ko, hindi dapat parusahan si Shen An. Bakit ganyan ang salita ng prinsesa? Tapat at matapang si Shen Guardian, isinugol ang buhay para magsalita. Ito'y biyaya sa atin, isang pagpapala sa bansa. Kung papatayin ninyo, ang tapat na ministrong ito, maaaring magdulot ito ng lamig sa puso ng mga tao. Tama ang prinsesa. Shen An, palampasin natin ito. Kung maulit pa, walang awa kitang papatayin. Hindi na ba? Bakit ang hirap mamatay ng isang beses? Ganoon ba kahirap? Hoy, Reyna, nakikiusap ako ngayon. Kung ganito ka, paano ako makakapagpalit ng loto? Paano magpapalit ng loto? Maaaring hindi patayin si Shenan, ngunit ang kasal ay hindi mapipigilan. Paano ito naging katapangan? Sut, ako ang hari ng bansa. Ang pag-aasawa ko. Hindi mo dapat pakialaman. Huwag kang magsurot. Ang hari ng bansa ay hindi mo karapatan. Kung hindi magpakasal ang Imperatress, ngayon din, ako si Sutu, ay wawasakin ang iyong trono. Humanap ng kapalit. Sutsu, may balak kang magrebelde. Dali, ang traidor na. Taong ito. Emperatriz, pwede mo akong ipapatay.
Narito ang ating 30 square kilometers na teritoryo. Nasa labas ng lungsod ang hukbo ng Angkanso. Ang utos mo ang magiging senadoryas nila. Kung maglakas loob kang arestuhin ako, patayin man ako. Sila ay jijibay ng lungsod ng walang awa. May papayo kong magbitiw ka sa trono at huwag pakasalan si Bibi. Maaari mo ba akong pakasalan? Magbitiw ka na sa kapangyarihan. Magbitiw ka na sa kapangyarihan. Nais ba ninyong lahat na maghimagsik? Emperatriz, ang marunong umusga ay tunay na matalino. Huwag nang magpakamatay sa walang kwentang paglaban. Suto, nagkasala ka na. Pagtatraidor, nararapat sa kamatayan. Nararapat sa kamatayan. Kaya mo ba akong patayin? May lakas ka bang kitilan ng buhay ko? Hindi nila ako magawang patayin. Ikaw, Kung maalis sa poder ang Emperatriz, hindi ko na matatapos ang aking misyon. Sutu, huling tanong na ito sa iyo. Nais mo bang maghimagsik talaga? Emperatriz, huwag mo akong lokohin. Ano ang mangyayari kung ako'y maghihimagsik? Sino ang maglakas loob na pumatay sa akin? Ikaw. Ginawa ko pong patayin si Suto upang pigilan ang inyong kamahalan sa pag-utos sa hukbo ng Angkansu. Ang ginawa kong ito ay tiyak na magagalit ang Angkansu. Ipadala na ang inyong utos upang sundin ang kagawaran. Papayapain ang galit ng Angkanfu. Shen En, ikaw, ibig mo bang mamatay? May iwasan ito ang mga mamamayan sa digmaan at mapapanatili ang kapayapaan ng mga opisyal militar at sibilyan. Kaya't ako na lamang ang walang pagsisisi. Mag-utos na kayo ngayon din. Magaling ang sagot. Shen En, dahil napakatalino mo. Kaya't, Sumunod na lang tayo sa plano ko. kagalang-galang. Si Shen An ay pumatay, kay Suto. Ito'y isang napakalaking tagumpay para sa atin. Hindi lamang hindi natin parurusahan, bagkus bibigyan pa ng malaking gantimpala. Kung hindi, maghihimagsik ang mga tao. Hindi ba? Gantimpala. Bakit ba laging nandoon ka? Nahanap ko rin ang paraan para sa lottery ticket. Bakit mo pa? Nais ko lang sanang. Huwag po, kamahalan. Kung gagantimpalaan nyo, si Shenan, mas magagalit ang hukbo ng Su, mawawalan ng seguridad ang Kyoto, at kahit ang palasyo ay magiging peligroso. tigilan. Ako ba'y hindi makapagpadala ng mga gwardiya? Utusan ang mga personal na gwardiya. Naarestuhin mga pinuno ng Angkansu. Nasa kapital ang kanilang mga pamilya. Nais kong makita kung sino ang maghihimagsik. Ulat. Kamahalan, sumuko na ang lahat ng hukbo ng So. Ang mga tao. Kamahalan, ang pagkamatay ni Sutoo ay hindi ikinalulungkot. Ngunit ang pagsalakay ng mga tagahilaga na ito sa ating kaharian ay dapat nating harapin ng maayos. Sa aking palagay, ang bagay sa pag-iisang dibdib. Hukbo ang dapat mamuno sa sarili. Lalaban hanggang kamatayan. Ganoon na nga, Pagod na ako. Umalis na tayo. tama na ito. Ikaw ay mahusay ang ginawa mo ngayon. Pumunta ka sa aking silid mamayong gabi. May sasabihin ako sa iyo. Nais makipag-usap ng reyna sa akin. Sa oras ng gabi, siya kaya ay nakikipagsabuatan laban sa akin. Buwisit. Punong ministro. Namatay na lang bigla si Sutet. Ano ang dapat nating gawin? Ah, tama. Lanan. Baka hindi magtagumpay. Mas makakasama kay sa mabuti. Kahit mamatay, walang problema. Upang hindi mabigla ang kaaway. Ang plano sa likuran. Naghahanda tayo para sa hinaharap. Mukhang, nais nilang paalisin ang Emperatriz. Hindi lamang si Sutoo. Pati mga ministrong ito ay nagtayo na ng samahan. Ang malaking problema, ito'y tungkol sa mga alalahanin at pakinabang. Hindi tama yan. Kung ganito, ang Emperatriz ay patuloy na nanganganib Hindi. Bago siya mamatay, dapat ko siyang unahing patayin. Hoy, walang hiya ka. Ibinigay ko sa iyo ang trono araw-araw. Gagawin kitang daliste bago ang lahat. Tapos na. Ano ito? Tinawag mo ako para mag-usap. Ngunit siya ay naliligo pa lamang. Kung papasok ako ngayon, sa loob, hindi ba yan, parusang kamatayan sa mapanlinlang na Emperatriz? Ah, siguro hindi ngayon, may mga mamamatay tao na.
Chiwer, masahe mo ang likod ko. Tingnan mo ang Emperatrice, hindi na ako bata. Akala ko ang bala ay mananatiking makinis. Sobrang babae talaga. Chiwer, haplos mo ng maayos. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko akalain na ang boses ng Emperatrice ay napakalambing. Bago ako patayin, ramdam ko pa rin ang ganitong pakiramdam. Hoy, Chiwer, bakit lumakas ang lakas mo? Oh, hindi ako si Chiwer. Ay naku, Many Akis. prinsesa. Chiwer. Hindi ako yon. Anong nangyayari? Ate, tinitigan niya ako sa paliligo. Aba, di ko inakalang siya ang prinsesa. Naku, patay tayo. Hala, hindi. Patay na, tapos na ang misyon, di ba? Shen-an, paano ka nakatapa? Mangahas tumingin sa paliligo ng prinsesa. Kasalanang hindi mapapatawad. Magpaliwanag ka, may sasabihin ka pa ba? Sa tingin ko, maganda ang katawan ng prinsesa. Ikaw. Halika, pulihin ang taksil na ihatid siya at pagtatagain. Opo. Sandali lang. Liksat, munting gwardya. Kahit may ngayambag na siya, paulit-ulit ang pagkakamali, nararapat mamatay. Ang prinsesa Bai, tutulong sa kanya. Ah, okay lang naman talaga. Hindi ganoon. Tiningnan lang niya ng ilang beses. Hinawakan ng ilang ulit. Nahasang hawakan kanya. May susundo kay Shen-an, at papatayin. Ang galing talaga ng prinsesa sa pagmamakaawa. Pugot lang ng ulo ang parusa. Ngayon parang tsana lang. Ngayon, magdusa muna bago mamatay. Hindi. Ang daling patayin siya ng ganito. Hindi ba't mura para sa kanya? Ate, hindi sinasadya ni Shen ang galitin ka. Ako talaga ang nagutos sa kanya, na masahihin ang likod ko. Tama yon. Chiwer, anong nangyari? Hindi talaga ako ang may kasalanan. Akala ko siya si Chiwer, kaya pinapasok ko siya. Tama. Ilang beses na kitang pinagbilinan, bago ka pumunta saan man, maging maingat ka dapat. Alam mo bang ilang taon na akong naghahari? Magulo ang sitwasyon sa korteng ito. Kung hindi ka mag-iingat, mamamatay ka. Bakit hindi ka nakikinig? At hindi ko alam, na may pumunta sa Yangzin Palasyo. Pinapunta ko siya, para pag-usapan ang ilang bagay. Sa huli, ito'y pagkakamali ni ate. Hindi mo sinabi sa akin. Hindi mo rin sinabi sa kanya. Ipinamamanhik ng prinsesa ang awa para sa iyo. Patawarin kita ngayong pagkakataon. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng palayain ng ganito. Ate, nakatakas si Shen-an sa parusang kamatayan. Ang pamumuhay sa krimen ay hindi katanggap-tanggap. Hindi natin ito pwedeng hayaan na lang. Gusto mo siyang parusahan, pero kailangan mo pa siyang pagmakaawan. Sira ulo ka ba? Huwag kang mag-alala, ate. Ginagampanan ni Shen-an ang kanyang tungkulin. Hindi ko siya gagalawin. Pero, sa pagkakataong ito, nahihiya ako. Ako ang prinsesa, kung hindi ako makahinga ng maayos. Paano na ang kinabukasan, na makihalubilo sa mga tao? O ipadala mo siya sa akin? Mag-iisip muna ako ng paraan, bago magdesisyon sa parusa niya. Ayoko. Hindi, ang prinsesang ito, parang may topa. Paano kung papatayin niya ako sa sakit? Hindi yun katanggap-tanggap, ang misyon. Kung gayon, ipapasa kita sa prinsesa. Salamat po, ate. Halika. Sa kabilang banda, bayani rin si Shen-an. Huwag niyong saktan ang buhay niya. HMM, huwag kang mag-alala. Ling Xuan. Kanina mo pa gusto, report ang kagalang-galang. Sinusubukan ng punong ministro na akitin ang mga alagad. Naghahangad ng trono. Magaling, sa mga susunod na araw, bantayan mo ang residensya ng punong ministro. Lahat ng pumasok o lumabas na opisyal, itala ng Opox, kagalang-galang. Nais ng punong ministro na agawin ng kanyang tagapayo ang trono. Kung makikipagsabuatan ako sa kanya, sa loob ng 1 minuto, mapuputulan na ako ng ulo. Halika. Pumunta ka rito. Sumama ka sa akin. Buisit, huwag kang pumunta dito. Anong gagawin mo? Sabihin mo, alin sa mga kamay mo ang ginamit ngayon? Nang hinimas mo ang likod ko. Anong kamay? Anong pinagsasabi mo? Anong ibig sabihin ito? Simple lang. Gusto ko lang putulin ang maruming kamay na ito. Ito ba yung kamay? Hindi. Hindi ito yon. Ito talaga yun. Hindi rin ito. Alam ko na. Parehong kamay. Hindi. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Huwag kang mag-alala. Hindi kita paparamdam ng sakit. Ayoko.
Ayoko. Tingnan mo, grabe ang takot mo dito. Malaki ka ng lalaki, ang mahiyain mo naman. Huwag kang mag-alala, akin ka na. Ang kamay mo ay para pa rin sa trabaho ko. Paano ko ito puputulin? Ang kamay ko ay kailangang gamitin para sa'yo, di ba? Hindi ko kukunin ang kamay mo. Hindi ito nangangahulugang, hindi ka nalilipat sa iba. Hindi. Hindi. Anong gagawin mo? May naisip akong lugar. Hindi lang di makakaabala. Makakatulong pa ito sa malinis mong puso at simpleng hangarin. Masama to ah. Ayaw ko. Buwisit. Shen-an, tagabantay ka, na nakikipaglaban araw-araw. Pagod na pagod ka na siguro. Sabihin mo nga, magtatrabaho ka sa akin, di ba? Simula ngayon. Ikaw na ang personal kong alipin. Hindi ako. Anong gusto mo, prinsesa? Anong gagawin mo ngayon? Nangako ka, natutuperin ang mga hiling ko, maaari kong pagbigyan. Sinabi ko ng papayag ako. Mabuti, gustong gusto ko siyang magsuot ng uniforme. Imposible yan. Lumabas ka rito. Tingnan mo. Magmasid ka sa paligid. May kulang. May nawawala. Anong nawala? Pagkakita sa prinsesa, bakit di mo yakirin? Kumusta po, prinsesa? Ang pangit ng boses mo. Mabuhay po, prinsesa. Ang saya. Mula ngayon, araw-gabi, tagabantay ka ng ate ko. Gabi-gabi, alila mo ako. Reyna, hinahanap ka ng mahal na Reyna. Grabe ka, 1 oras lang. Hindi pa ako nasa sayahan. Hindi. Hindi po, prinsesa. Sasabihin ko sa'yo, may urgent akong lakad. Paalam na. Sige na. Prinsesa, pinatay mo na ba si Shen-an? Ikaw si Shen-an. Bakit mo ako tinatawag? Sabihin mo lang, ano po ang kailangan nyo? Utos ng Reyna, samahan mo ako bukas sa mansyon ng punong ministro para magsiyasat. Sa mansyon ng punong ministro. Ito na, ang pagkakataong makipagtulungan sa kanila. Okay, alam ko na. Ginang Shen, kawili-wili ka. Paano mo ako pinato? Sa bisig mo. Punong ministro. Si Suthu ay kasapi namin. Namatay siyang walang saysay. Si Shen-an, matapang talaga siya. Nangahas maging kaaway natin. Isang simpleng gwardiya. Kung walang utos mula kanino man, paano niya napatay si Suthu? Punong ministro, ibig mong sabihin, si Shen-an ay inutusan ng Emperatrice. Punong ministro, ibigay ko ng palihim ito sa'yo. Hindi pwede. Mula nang umupo ang Emperatrice, hindi kailanman nagpakita ng kinikilingan. Para sa atin, hindi ba ito pagkakataon? Punong ministro, ito ba'y tagumpay laban kay Shen-an? Mabuti. Tuloy po kayo sa loob. Tuloy po kayo sa loob. Shen-an. Bakit hindi suot ang damit kahapon? Ling Xuan, nandito tayo para magsyasa, hindi para magkwentuhan. Nandito lang tayo, kailan tayo, makakalapit sa punong ministro. Ano ba ang inirereklamo mo? Wala. Ang ibig kong sabihin, ang mansyon ng punong ministro, may likurang pintuan ba? Mas mabuting ganito, magbantay ka dito, hahanapin ko ang likurang pintuan. CJ, Magkita ulit tayo. Nasaan ang likurang pintuan? Hindi ko rin alam, kailangan ko pang makisabuatan sa punong ministro. Isang traitor. Mahirap ito.
Putang ina, sira. Tulungan mo ako. Nabuhati ng haligi. Kung walang tao, aalis na ako. Hoy, teka. Salamat po, Ginoo Jow. Walang anuman. Wala na, aalis na ako. Anong ginagawa mo, dalaga? Sumasakit ang puso ko. Tulungan mo ako, Ginoo Jow. Hindi maganda to. Dalaga, manatili ka muna rito. Pupuntahan ko muna ang pamilya mo. Wala kang pamilya. Wala kang pamilya. Ulila na ako simula pagkabata. Hindi pa ako kasal. Ginoo, masama ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam mo. Saan ang masama? Dito. Ellie. Hindi ka mapakali. Kailangan kitang ipatingin sa doktor. Hindi ako makahinga. Tumulong hanggang sa huli. Ipadala ang badha sa kanluran. Dalaga, paumanhin, ang kaya ko lang gawin ngayon ay artificial respiration. Tigil. Ellie, punong ministro, bakit ka nandito? Shenan, paano ka naglakas loob? Paano mo nagawang sakta ng anak? Halika. Kunin niyo siya, anak ng punong ministro. Ayos kayo ah. Nagkakaisa kayo para gawin to. Pinagbibintangan niyo ba ako? Sabi niyo, kung pinagbibintangan, di pagbibintangan. Kung may kakayahan, hayaan ang Reyna na gawin sa akin. Kayo lang ang grupo na gagawa nito. Sa oras na yon, hindi lang nila magagawa sa akin. Baka maparalisa pa nila ako. Paano kanila sisiraan? Kanina, nung nasa kama ka, hindi ka nagsalita ng ganyan. Sa gwapo mong mukha, paano kita papatayin? Pangako, isa sa mga kondisyon ko, hanggat nangako ka na. Hindi lang hindi ka mamamatay, malaya ka pa at walang lihi, matanggap ako. Anong kondisyon? Patayin ang Reyna. Patayin ang Reyna. Bakit ka nag-aalangan? Mas naiintindihan ko ang mga lalaki. Ang Reyna, hindi katulad ng babae. Hindi matatalo si Shen. Tama. Ang pagpatay sa Reyna ay krimen. Anong klaseng kasalanan niya? Okay. Pangako ko. Punong ministro, ngayon tayo ay. Ang lobo ay isang traidor. Gumagawa ng grupo para sa interes. Siguro. Mabilis ka masyado, Shen. Nakakatuwa. Hinahangaan ko. Salita lang walang basehan. Hilingin ko kay Shen na pirmahan at atakan to. Maliit na bagay. Ito ang ebidensya ng pagtataksil natin. Wala kang pakialam. Okay lang, sinabi ko na sa'yo, nagtiwala ako sa'yo. Kung mamatay tayo, sabay tayo. Shen, kung mamatay ang Reyna, magiging sayo na ako. Sayang, ang pagkatao ko, mababa pa rin. Punong ministro, kung hindi, pag-usapan natin ito ng mabuti, ang paraan para patayin ang emperatrice. Kailangan pa itong pag-isipan ng matagal. Pag-usapan natin sa bahay mo. Paano, CJ? Kailangan kong sabihin sa'yo, ang isa pang bagay, napakaganda talaga ng dalaga. Shen En. Bakit siya nandito? O kaya naman, nakikipagsabwatan siya sa punong ministro. Kumakain mula sa loob palabas. Iulat ko ito sa mahal na emperador. Bakit wala pa ang punong ministro? Ginoong Lee, kumusta ka? Ginoong Wang, matagal na tayong hindi nagkita. Punong ministro, bakit nandito ang lalaking ito? Huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, Shen ay isa na sa atin. Simula ngayon, alagaan niyo siya. Ray, hayaan ko kayong manatili dito at pamahalaan ang bansa. Kailangan kong maging sunod-sunuran dito. Hindi na po, Ginoong Shen. Ibaba niyo ang kamay niyo. Hindi na po, Ginoong Shen. Hindi na po, Ginoong Shen. Anong tawag niyo sa akin? Ginoong Shen. Anong tawag niyo sa akin? Shen Ye. Huwag niyo akong tawaging Shenye. O Ginoong Shen, tawagin niyo akong boss. Boss. Magaling, punong ministro, oras na para kumilos. Dapat nating pag-aralan kung paano patayin ang emperatrice. Matagal na akong nagpaplano sa palasyo. Kailangan itong planuhin ng mabuti.
Kailangan mo lang, ipahuli siya sa mga gwardiya ng Emperatrice. Magagawa yan, ganoon lang kadali. Para kay Shen, madali lang yan. Punong Ministro, hintayin mo na lang ang magandang balita. CJ, gayon pa man, mamayang tiyak na papatayin ako, kaya kayo, maghintay lang kayo dyan. Kumusta? Ang inyong kamahalan, kamusta po ang lagay? Ang inyong kamahalan, ito ay listahan ng mga papasok at lalabas sa tanggapan ng punong ministro. Pirmahan. Diretsuhin mo na. Mag-sign, pumapasok din si Shen An sa mansyon ng punong ministro at nakikipag-usap at nagtatawanan pa siya sa punong ministro. Totoo ang lahat ng ito. Nakita ko mismo ng mga mata, lubos na totoo. Hingi ng audience si Haring Shen An. Papasukin. Nagpapakumbaba akong bumabati sa inyo. Shen An, saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Alam mo ba ang kasalanan mo? Mukhang si Ling Xuan ay naikwento na nito sa Reyna. Ang inyong kamahalan, nagkasala ako ng malubha. Ipadala ninyo na ako sa bitayan. Hindi naman bitay ang parusa nito. Ngunit sa susunod, huwag kang mag-aksyon ng mag-isa. Alam mo bang nasa peligro ang mansyon ng punong ministro? Kung hindi ka mag-iingat, mamamatay ka. Ayoko lang na mawala ng tapat na ministro habang nanghuli ng impormasyon. Pumasok ng patago sa bahay ng punong ministro. Malaki ang pagkakamali niyo dito, di ba? Ang inyong kamahalan, si Shen An at ang punong ministro nag-uusap at nagtatawanan, maging ang pagkakadikit ng braso. Paano ito nangyari? Nangongolekta ng impormasyon. Pakiusap po, huwag ninyo siyang palalampasin. Opo, tama po kayo kamahalan. Nahuli ako nitong si Ling Xuan sa aktong ginagawa at hindi ko na ulitin. Sabi ko, Nakipagsabuatan sa punong ministro tapos aminado ka? Anong balak ninyong dalawa? syempre nagplano na patalsikin ang inyong trono. Shen An, saan ang respeto? Paano mo nagawang lapastanganin ang hari? Ling Xuan. Magpatuloy ka. Ako at ang punong ministro ay tunay na magkasabwat at sinabi na ito ng punong ministro, kailangan ko lang ilipat ang lahat ng tauhan sa palasyo. Pagkatapos nito ay, Napakagaling. Nangako ka sa kanya. syempre, sumang-ayon ako noon pa. May benepisyo ang iyong pagsisikap. Bibigyan kita ng gantimpala. Lahat ay umatras na. Ginoong Shen, kamusta ang masahing binata? Ang lakas ng mga kamay mo, medyo mahina, kailangan pa ng practice. Paano naman ako? Ang mga teknik sa pagmamasa ng aking ninuno, kumusta? Ang lakas mo, ayos pa naman, ipagpatuloy mo lang. Ang Reyna Emperatrice, ayaw maniwala sa pagsasabuatan namin ng punong ministro, kaya ipapakita ko sa kanya. Sa gitna ng pagtupad ng tungkulin, nagpakabaya, hindi pa umuurong. Kagalang-galang, pangit ang masahe nila dalawa, hayaan niyong ako na. Panoorin niyo kung paano ang aking mga teknik. Heto, pangmasahe, cupping therapy, scraping board. Hindi ko inakala, ganito kakagaling profesional. Hindi ko alam, sa pagkakataong ito, ano ang layunin ng card. Gusto kong makuha, ang lahat ng gwardiya sa palasyo ng Yangtze na ito ay dapat ilipat palabas. Hindi pwede. Ang mga gwardang iyon ang nagbabantay sa kaligtasan ninyo. Kung malaman ito ng mahal na hari, tiyak na mawawalan tayo ng ulo. Mawalan ng ulo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba naririnig ang mga sinasabi ko? Hindi talaga. Takot kami. Ano ba ang alam ninyo? Nagpadala kami ng tao sa palasyo ng Yangtze para magbantay. Kayong mga duwa, si Shen lang ang may lakas ng loob. Hindi lang siya naglakas loob pumunta, pati nagtangkapang manood sa paliligo ng mahal na hari. Sa huli, hindi lang siya nasangkot, nagtaas pa ng ranggo. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, swerte lang si Shen. Nangangahulugang si Shen ang pinakamalapit sa hari. Ngayon, dumating ang mga kawal. Ito siguro ang plano ng hari. Kagalang-galang, tama ba ang hinala ko? Sa tingin ko, tama. Ang analisis mo. Ang galing. Ano pang ginagawa ninyo dyan? Tuparin agad ang utos ni Shen. Opo, kagalang-galang. Magkakagulo sa pagpapadala ng mga kawal. Hindi ako naniniwala kay Reyna. Hindi siya makikipagsabuatan. Ngayon, may kasong pagsasabuatan. Kailangan patunayan ito. Mahal na Reyna, inalis ni Shen An ang mga gwardya. Maliwanag na pagsabuatan kay punong ministro. Nakikiusap ako, patayin siya agad.
Shen En ay ang punong tagapagbantay ko. Nagtiwala ako sa kanyang kakayahan. May sarili siyang plano sa pag-alis ng mga kawal. Huwag kayong mag-alala, huwag magmadali. Mahal na Reyna, delikado. Kailangan maging alerto. Tama na, pag-aaralan ko ang petisyon. Lumabas na kayo. Reyna. Reyna. Kung hindi mo ako papatay, ako ang papatay sa'yo. Wisit. Sandali lang. Paano kayo nakapasok? Mga kawal sa pintuan ay kaibigan namin. Hindi kami hinadlangan. Shen, tara na sa trabaho. Hoy. Hindi. Teka muna. Bakit? Ay ibig kong sabihin, punong ministro, ang bilis mo namang pumunta. Medyo, hindi kaya kulang sa paghahanda. Ang sipag mo talaga, Shen. Hindi ako nagpapabaya. Shen, makakaasa ka. Handa na ang lahat. Kung ganon, puso mo talaga ang pagpatay. Kay Reyna. Siyempre. Mahal na Empress, ano nang nangyayari? Puwersahan ng emperador. Tama, nandito kami upang sakupin ang palasyo. Shen En, dinala mo sila rito. Binalaan ko kayo, mahal na Reyna. Matagal ko nang sinabi, nakipagsabuatan ako sa mga tauhan ng punong ministro. Plano naming sakupin ang palasyo, pero hindi ka naniniwala. Ngayon ikaw, naiinis ka na ba sa akin? Galit ka na. Hugutin mo na ang espada at patayin ako. Halika, hulihin ang traidor na ito. Ngayon di... Babalik ako sa'yo, mahal na Reyna. Lahat ng tao, sa Yangtze Palace, ipinadala ko na sila. Ngayong araw na ito, gusto mong mag-isa na lang. Shen En, akala ko mabuti ang trato ko sa iyo. Bakit mo ako ginaganito? Ang lalaking marunong tumiming ay bayani. Hindi mo ba maintindihan? Paumanhin, mahal na Reyna, gusto ko lang, tapusin ang misyon ng mabilis. Emperatrice, i-abdicate mo ang trono. Maaari kitang iligtas. Basta ikaw, ituro mo ang daliri sa akin. Kung ganon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. CJ, Sino ang may lakas ng loob? kung mapapatay ang Emperatrice, ang aking misyon ay mabibigo. Hindi. Paatrasin mo muna ang mga tauhan mo at may paraan para mag-abdicate ang Emperatrice. Shen En, anong gagawin mo? Talagang lalaki ang dapat. Ang gagawa nito, Paano ka naging ganito katapa? Shen En, bitawan mo ako. ang kamatayan sa ilalim ng piyoni ay romantiko kahit multo. Patayin mo na ako kung kaya mo. Bitawan mo ako. Babalik ako sa'yo, mahal na Reyna. Ngayon. Akin ka na ngayon. Shen En, tama na. Shen-an, akala ko babae lang, hindi pala kaya. Ako, kailangan ko na lang gawin mismo. Hoy, huwag. Punong ministro, maghintay ka sandali. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sigurado ako may paraan para mapasuko ang Emperatrice. Hindi kita maaasahan dito. Pagkatapos ng seremonya, ang pinakamagandang babae sa mundo, pumili ng gusto mo. Shen-an, sabi mo, hindi ba't inatras mo ang lahat ng gwardiya? Ako, bakit ganito ang nangyari? Si Mingwei lang ang inilipat. Nakapag-set na ang palasyo ng lihim na atake. Hintayin lang nila ako mahuli. Halika, ang mga traidor na ito, patayin silang lahat. Wisit! May mga lihim na gwardiya. Alam kong may backup plan ang Reyna. May reserbang plano siya. Nahuli ang lahat ng mga tauhan ni punong ministro. Ako rin, mapupugutan ng ulo. Oh, pinilit kami ni punong ministro. Opo. Siya ang nag-utos nito. Punong ministro, ano pang masasabi mo?
Wala na akong sasabihin. Nakuha mo na ang trono. Pinangalan ng muli ang bansa ng walang pahintulot. Darating din ang parusa mo. Patayin. Bagaman kayo nakagawa ng malulubhang krimeng ito, kung ang ministro ay papatay sa inyong lahat, ang kasong ito ay hindi na rin maisa sa katuparan. Oo, tama. Kung wala kami, paano ninyo pakikitunguhan ang mga ministrong ito, mga monumento mula sa buong mundo? Igupo, hiling ko, ay isa pang pagkakataong magbagong buhay. Pakiusap, kahabagan nyo ang aking buhay. Maaari kong iligtas ang inyong mga buhay. Ngunit, sa inyong lahat, kalahati lamang ang mabubuhay. At kung sino ang mabubuhay o mamamatay, kayo ang may huling pasya. Handa na akong magsimula. Ano sa palagay ni? Sino ang dapat unahing patayin? Siya. Merong 2 boto. At ikaw? 4 na boto. Gusto mo bang mamatay ako? Ang prinsesang ito ay talagang magaling. Pinapapili silang magturuhan. Nagpapalala ng galit. Sa hinaharap, hindi na sila makakapagsamang muli. Sino ang sunod na papatayin? Siya. Ji Chen, meron kang 3 boto. 2 boto mula kay Ji. Panalo si Ji Chen. Sino ang huling papatayin? Siya. Ate, naipas lang na ang mga taksil. Shen An, nailigtas na naman kita. Paano mo ako pasasalamatan? Salamat sa impyerno. Sinira mo na naman ang plano ko. Kailangan kong mabawi ang aking lottery ticket. Ang mga pangyayari ngayon, ituturing kong hindi nangyari. Umalis kayo. Salamat po sa inyong kahabagan. Alisin ninyo ang mga ito. Ang inyong kamahalan, ang ministrong ito at ang partido ng punong ministro ay nagtulungan para magrebelde. Ito ay kasuklam-suklam na kasalanan. Kaya't, maawa kayo, hatulan niyo sila ng kamatayan. Nasabi ko na, ang mga taksil ay nagawa ng parusahan. Ang kamahalan, hindi ninyo pinatay ang mga ministro. Ito ay para sa daki at sa lipunan. Si Shen An, isang simpleng gwardiya, ay gumawa ng malubhang krimen. Nararapat siyang mamatay. Tama. Tama ang kanyang sinabi. Nararapat siyang patayin. CJ, dahil buong puso mong hinahangad ang kamatayan, ibibigay ko ito sa iyo. Lapastangani, ako'y nagkasala ng paghihimagsi. Kasabwat ko ang punong ministro at ang kanyang mga tauhan. Ito'y simpleng moral na pagkukula. Sa palagay ko, kung hindi ako papatayin, paano mapananatili ang katatagan ng pamahalaan? Paano magkakaroon ng kapayapaan? Kaya't pakiusap. Sampahan niyo ako. Ate, si Shen An ay nalilito sandali, ngunit hindi dapat mamatay. Ipadala si Shen An sa akin. Bibigyan ko siya ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Ano sa palagay mo? Tangang babae. Niloko ka ni Shen An. Wala siyang hinihinging parusa. Siya humingi ka ng kredito mula sa akin. Tanggapin ang kredito. Ano ang nangyayari? Mukhang si Shen An, nagkasabwat sa punong ministro. Sa totoo lang, sa akin, mailihim na plano. Sinadya niyang ilipat ang mga gwardya. Ang layunin ay para mawala ang pag-iingat nila. Para mahuli siya sa aking bitag. Kagalang-galang, sa palagay ko, tayo, may hindi pagkakaunawaan ba tayo? Tiyak na nagkakamali ka. Shen An, ang hindi pagkakaunawaan ninyo ng ate mo. Nakalok na ito. Labis mo akong pinapahirapan. Huwag mong kakalimutan. Ngayong gabi, akin ka. Ang ating 2 account, bilangin ng dahan-dahan. Tama na. Malaki ang naitulong ni Shen An ngayon. Anong gusto mong premyo? Sabihin. Hindi mo pa rin maintindihan? Habang inaamin ko ang aking pagkakamali, lalo kang magdududa sa akin. Pag nanakaw ng kredito, hindi na ako makakaligtas. Ngunit kung ang anak ng punong ministro, tatanggapin ang aking kumpisal, ipasa sa kagawaran ng katarungan. Magkakagulo talaga. Baba, sa palagay ko, ang lubos na pagtitiwala mo sa akin. Ito na ang pinakamalaking premyo para sa akin. Wala na akong hihilingin pa. Basta. Ano nga ba? Naisip ko lang, nagkakagulo ngayon ang hukuman. Bumalik ang traidor na ministro. Nasisira ko lang, mga tauhan niyong siya. Baka marami ang magalit sa akin. Patuloy kong iniisip, natatakot ako baka ako'y saktan nila. Kaya nga, gusto mo ng immunity pass? Immunity pass? Hindi. Hindi naman. May immunity pass, hindi papatayin ng Emperatrice ang pumatay sa akin. Hay. Hindi. Ginawa ko ang mga ito, mga small loans. Paano itutugma sa iyong immunity token? Mabuti nang alam mo. Pero mayroon isang espesyal na kahilingan. Ano ng hiling? Simula ngayon, anuman ang kasalanan kong magawa, dapat ayusin mo ang lahat. Pinapayagan ko. Pero wag magpakampiyansa kung gagawa ka ng hindi mapapatawad na kasalanan. Hindi kita pahihintulutang makatakas. Salamat sa inyong tulong. Pagod na ako. Umalis na tayo.
Guro. Ang punong ministro ay pinaslang ng palihim. Ang mga mamamayan natin ay naipit sa lambat. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mahal na hari, huwag po kayong mag-alala. Kahit patay ng emperatriz, ang mga opisyal ng korte, hindi nito mapipigilan ang daing ng buong mundo. Ang ibig sabihin ng guro. Sa Jiangnan ay may baha, sa Hilagang Kanluran ay tagtuyot. Ang mga tao ay napipilitang lumikas. Hindi ito pinapansin ng emperatriz. Magsindi tayo ng apoy. Papalitan nito ang damdamin ng masa. Pasiklabin ang galit. Pagdating ng panahon, ang emperatriz ang lalabas. Ang apoy na iyon, paano sisindihan? Baka nakalimutan nyo, si Zhao Jinfeng na anak ng punong ministro, ang pinakamagaling na babae sa mundo. Kung siya'y magpapakita, ang mga pantas ng mundo ay tiyak nakikilos. Kakalat ang balitang ito, alam na ng lahat. Matalino ang guro. Tama na. Sige na, umalis na kayo. Si Dao Luwing ay isang karaniwang tao. Ang hari naging katawa-tawa. Magandang tula. Oo, isang napakagandang tula. Oo. Ang paghihiganti ng emperatriz sa pagpatay sa kanyang ama. Panoorin ninyo kung paano ako gumanti. Lasing at nagdiriwang ang mayayaman. Mga bangkay sa kali ay nagyelo. Pinakamagaling na babae sa mundo. Ako'y nagkulang sa pagkilala sa kanyang kakayahan. Mahal na hari, ang papuri kay Zhao Jinfeng ay nagbigay inspirasyon sa mga eskolar. Pagkalat ng chismis at kaguluhan. Ako'y huli sa kanya agad. Sandali, kung siya'y papatayin ngayon, gagalit ang mga pantas ng mundo. Hayaan natin itong lumala, mas lalong magiging mahirap. Ngunit mahal na hari, si Zhao Jinfeng ay kaakit-akit. Hindi tayo pwedeng manatiling walang kita. Sa totoo lang, tama siya. Baha sa Jiangnan ngayong araw. Tuyot sa Hilagang Kanluran, mga takas ay nasa lahat ng dako. Lahat ng ito'y aking pagkakamali. Ngunit ang baha sa Jiangnan at tuyot sa Hilagang Kanluran ay hindi ninyo kasalanan. Alam ng lahat, minamahal ninyo ang mamamayan na parang anak, at aktibo kayo sa pagtulong sa mga nasalanta. Tama na. Bukas. Sundan ng link patungong Manyugyu. Narinig ko si Binibining Zhao. May bagong akda na siya. Oo. Si Binibining Zhao ay pinakamagaling na babae sa mundo. Si Jinfeng ay isang ordinaryong babae lamang. Salamat sa suporta ng mga Ginoo. Ang mundong ito'y numero 1, ang karangalan ng may kakayahan. Ako'y nahihiya tungkol dito. Binibining Zhao, huwag kayong mahiya. Ang inyong mga tula ay labis na sikat. Lalo na ang linyang ito. Lasing at nagdiriwang ang mayayaman. Bangkay sa kalye nagyayelo. Lalong kumalat ito. Kung hindi kayo si Binibining Zhao, ang pinakamagaling na babae. Wala nang magaling na babae sa mundo. Nagsasalita lang ako ng nakikita, naririnig, at nararamdaman. Pagsasabi ng katotohanan. Tama ang lahat ng sinabi ninyo. Ang kasalukuyang emperador ay walang kakayahan. Nagdurusa ang mamamayan. Tama. Walang silbi ang kasalukuyang emperador. Ang mga mamamayan ay naghihirap. Baba, ang mga kasinungalingan ni Zhao Jinfeng ay nagdulot ng maling akala sa publiko. Mapanulsol na mananalumpati, dapat siyang parusahan. O baka naman, papatayin mo ang mga iskolar dito. Lahat-lahat, suriin muna natin ang sitwasyon. Tigil. Ito ang templo ng Miaobi. Walang sino mang maaaring magdala ng armas sa loob. Hoy, ikaw, gago ka. Ikaw, paano ka nang ahas na gawin ito? Ang templo ng Miaobi, hindi ka namin palalayain ng ganyan? Sabihin mo ulit. Ang pinasok ko ay templo ng Miaobi. Upo. Ikaw si Shen An, anong ginagawa niya rito? Ginoong Shen, nagkita na naman tayo. Kilala mo ba ang lalaking ito, Binibining Zhao? Mukhang hindi. Paano makikilala ni Binibining Zhao ang ganitong hampas lupa? Tama, Binibining Zhao, tayong dalawa, ay nagkita na naman. Ngunit ngayon, hindi ako naparito para sayo. Naparito ako para gibain ang entablado. Alam ko, si Shen An ay naparito para ilabas ang galit. May tuturing na siya'y may pagkalalaki. Give in. Ikaw, tumaik at kumuha ng larawan, kahit na ikaw, ang magiba ng entablado ni Binibining Zhao. Tama. Si Binibining Zhao ang pinakamagaling na babae sa mundo. Walang makakapagpabagsak sa kanya, hindi pa isinisilang. Ang pinakamagaling na babae sa mundo. Ikaw ang pinakamagaling na babae sa mundo. CJ, tara't magtunggali sa pagsulat ng tula. Ano? Nakakita na ako ng mga mayabang, pero hindi pa nang ganito kakapal ang mukha. Makikipagtunggali sa tula kay Binibining Zhao. Sa palagay ko, isang hambog lang siyang lalaki. Gusto niyang manguha ng kasikatan kay Binibining Zhao para magyabang. Baba, ang galing ni Binibining Zhao sa panitikan ay hindi basta-basta. Si Shen An ay naghahanap ng gulo. Shen An, anong iniisip mo? Ginoong Shen, bakit hindi ibang paligsahan ang subukan natin? Ibang bagay. Hindi dapat ay tula ang paligsahan o baka si Binibining Zhao ay takot. Takot. Ito na ang pinaka-nakakatawang biro sa araw na ito. Yamang nais ni Ginoong Shen na makipagtunggali sa tula.
Nararapat lamang na igalang natin ang kanyang kagustuhan. Paano mo nais na makipagpaligsahan, Ginoong Shen? Pagtula ba? Hindi. Hindi, napakasawa nito. Dapat tayong lumaban sa mas nakakaaliw. Nakakatuwa. O baka. Itinutulad namin ang tula. Paano ba? Kung unang kalahati ng pangungusap ang iyong simula, ako naman ang huling kalahati. Sa palagay ko, hanggang saan ang iyong kakayahan? Ang pagpapatuloy ng tula, kahit mga bata sa kalye, kayang magdagdag ng 2 linya, hindi na kailangan pang banggitin. Ang ganitong uri ng paligsahan, ay nararapat lamang sa may kakayahan. Batang lalaki, umalis ka na kung saan mo gusto. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa kahihiyan. Shen An ang dahilan kung bakit tayo nawala. Huwag mag-alala. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Sigurado ka bang tula ang nais mong itapat? Mas mainam ito kaysa tagisan ng tula. Ngunit ang tula na aking hinahangad ay hindi ang popular na anyo. Ang pinakasikat na tula na ginawa ni NJ Zhao kamakailan ay hindi pa naipapahayag. Laban sa tula. Laban sa tula. Ginoong Shen, nagbibiro ka ba? Nitong mga nakaraang araw, marami akong naisulat na tula, ngunit hindi ito paglaban sa tula. Kung gayon, magsimula na tayo. Ang tula ni Ginang, Zhao, ay hindi masusundan ng batang ito. Kahit mahuli man niya, iyon ay magiging limerek lamang. Ginoong Shen, makinig kang mabuti. Si Zenji ay humahanap ng mga talento at bumibisita sa mga pinatalsik. Ang talino ni Jiacheng ay walang saysay. Bumaba. Zhao Jinfei, may paggalang ka sa iba. Hindi ko inakalang susulat siya ng papuri para sa iyo. Maaaring hindi ganoon ang katotohanan. Ginoong Shen, ikaw na ang susunod. Malamig na unan sa hating gabi. Huwag tanungin ang mga tao sa mga espiritu at Diyos Bumaba. Binabanggit ka ni Shen An. Walang pakialam sa mga tao. Abala sa mga nilalang at Diyos. Paano ito nangyari? Ngayon hindi lang si Zhao Jinfeng ang galit. Maging ang emperatrice sa palasyo ay maaaring nagsusuka na ng dugo sa matinding galit. Zhao, ang tulang aking sinulat. Paano? Kahanga-hanga. Ginoong Shen, makinig ka ulit. Itinaas ng dinastiyang Mosang ang bandila. Sino ang nakakaalam sa aking kinaroroonan? 140,000 katao ang naghubad ng baluti. Walang natirang lalaki. Isang mahusay na tula. Ang inyong kamahalan, sinabi niyang hindi ka tunay na lalaki. Mga daga sa opisyal na bodega kasing laki ng balde. Kahit makakita ng taong bukas ang posisyon ay di ako aalis. Walang makakain ng malalakas, nagugutom ang masa. Sinong nagdala ng bukang liwayway sa hari? Lambong ng hamog ang malamig na tubig, buwan sa disyerto. Magpalipas gabi sa Chinwai Inn. Di alam ng mga ngalakal na babae ang lungkot ng pagkawala. Tumawid ng ilog at kumanta ng bulaklak sa bakuran. Mahusay. Talagang magaling. Bahagya. Zhao, ipagpatuloy na natin. Talunan tayo. Nanalo na ang lalaking ito. Ang huling tula ni Ginang. Zhao, tamang-tama ang kanyang sagot. Ako'y nangako noon, kung sino man ang manalo, ako, ay magpapaubaya sa kanya. Hoy! Hindi. Tigil na. Sandali lang, Zhao. Marami pa akong sasabihin. Hindi pa tapos ang lahat. Alam ba ninyo kung bakit ko kayang makasabay sa tula ni Zhao? Dahil ang mga tulang ito ay aking likha. Ang pinakamagaling na babae sa mundo ay nasa inyong mga puso. Siya ay isang loro, ang tagakopya ng tula. Paano ito nangyari? Totoo ba? Ano, ikaw, nagsisinungaling ka. Hindi ito maaaring mangyari kahit mahuli mo. Ang tula ni Ginoong Zhao, hindi mo siya maisisisi. Huwag siyang Sir On. Hindi. Hindi ka naniniwala, di ba? Ano ito? Ito ang aking tula. Kanina, lahat ng tugma niya, galing dito. Awit ng daloy ng tubig. Kasama ang paggunita. Totoo. Mga tula ni Ginoong Zhao, nandito lahat. Hindi ko akalain si Ginoong Zhao ay mangongopya, mga tula ng dakilang pantas. Hindi siya karapat-dapat sa titulo ng pinakamatalinong babae. Manloloko. Tama na kayong lahat. Si Zhao Jinfeng na ito ang dahilan kung bakit ninakaw ang tula ko ay para maging pinakamatalino sa mundo. Ano ang balak niya? Gusto lang niyang talunin mga pantas ng mundo at siraan ang emperatrice. Nagpapakalat siya. Mga piyon lang kayo sa kanyang plano laban sa emperatrice. Kung patuloy kayong mabulag, kamatayan lang ang hantungan. Hindi ko inakalang ganyan ka. Lokohin mo kami. Makamandag na babae. Gusto mo kaming patayin? Shen An, bakit mo ako gustong Sir On? Bakit kita targetin? Gusto kitang pabagsakin at maging daga na susugurin ng lahat. Maaari kitang kontrolin ng buo. Ano sa palagay mo? Napakalupit mong tao. At hindi ko pa nasabi ang pagkamatay ng punong ministro. Ako ang pumatay. Anong ginawa mo? Galit na galit ka sa akin, di ba? Gusto mo akong patayin? Pero tandaan mo, kung lalabanan mo ako, hindi ka pa handa. Meron ka ng aking pagkumpisal. Magsumiti ka agad sa korte. Hindi kita kinamumuhian.
Salamat sa'yo. Ipinakita mo ang kasuklam-suklam ng tao. Hindi mo ako kinamumuhian. Ang pagkumpisa na ito, saan na, nawala na ba? O gagawa ako ng panibago? Ako, sa araw ng tanghali, manligaw ng babae, at anak pa ng rebelde. Ngayon, ang hatol na kamatayan ay hindi na maiiwasan. Ako'y tumatad. Maraming tao rito. Sa kwarto na tayo mag-usap. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sandali lang. Baba, si Shen An ngayon, nagpakita ng pambihirang kontribusyon. Hindi lang ipinagtanggol ang iyong reputasyon. Pinarusahan pa niya si Zhao Jinfeng. Tara na. Guro. Zhao Jinfeng, natalo na kay Shen An. Ano ang dapat gawin ngayon? Huwag magmadali, kagalang. Kahit si Zhao Jinfeng ay hindi na makakapagkalat ng chismis. Ngunit ang mga biktima sa Beijing ay patuloy na dumarami. Ang emperatriz ay walang malasakit sa tao. Ito ang katotohanan. Nabalitaang ang reyna, naglabas ng salapi mula sa kabang bayan para sa saklolo sa kalamidad. Ang kanyang buhay ay maaaring hindi mahirap na mamamayan. Maaaring mga sundalong ipinadala natin. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Kagalang, karapat-dapat akong mamatay. Patawarin niyo po ako. At sinabi mo, anong krimen ang nagawa mo? Paano ko malalaman anong krimen ang nangyari? Baka. Alam na ng reyna. Ako, ano ang nangyari sa Myopia Pavilion? Ang inyong kamahalan. Ako'y nasa Myopia Pavilion, sumulat ng mga tulang panuligsa at naging inspirasyon ng masa. Pilosopo ng daigdig, kaya't ako'y kahabagan nyo. Hayaan nyo ako. Ginawa mo iyon para ibunyag ang sabwatan ni Zhao Jinfeng. Hindi kasalanan. Walang masamang epekto. Hindi kita pahihirapan. Opo, kagalang. Kitain kita sa publiko. Zhao Jinfeng, laban ito sa batas ng daki. Karapat-dapat akong mamatay. Shen En. Sa palasyong wala bang babae? Gusto mo? Manligaw sa anak ng rebelde. Ito ang aking nakita sa opisina ng punong ministro. Iyon ang iyong sulat kamay. Ito pala ang liham ng pag-amin. Nasa kamay na ng emperatriz. Hindi katakatakang si Zhao Jinfeng ang pagtangka sa akin. Karapat-dapat akong mamatay. Patawad, ako'y inyong hatulan. Huwag magsalita at mamamatay ka. Hindi ako diktador. Kalimutan na natin ito. Pinabayaan na naman. Hindi ang ganitong bagay. Paano ito maitatago? Kagalang. Sa tingin ko, ang lalaki dapat maging matapang at responsable. Hindi ba? Ipatawad ninyo ang aking buhay. Zhao Jinfeng, anak siya ng kriminal. Hindi ko siya pinarusahan. Malaking habag na iyon. Huwag na itong pag-usapan. Kagalang. Gusto ko lang malaman. Kayong mga lalaki, hindi mapigil ang pagnanasa. Kahit na sinong babae, kayang linlangin kayong lahat. O kaya, si Zhao Jinfeng, talagang mas maganda siya kaysa sa akin. Ang inyong kamahalan. Pwede kang magduda sa pagkatao ko, pero siguradong, hindi mo mapagdudahan ang aking aesthetics. Diretsuhin na natin. Ang ganda talaga ni Zhao Jinfeng. Tapos siya'y nagpaligsahan sa akin. Sino ang mas maganda? Tulad ng inaasahan, mga babae ay mahilig sa kagandahan, lalo na sa kompetisyon. Ito ang pagkakataon. Sa panlabas na anyo, talagang mas maganda ka. Pero sa katawan, mas maganda pa rin si Zhao Jinfeng. Mas magaling. Shen An, hinahanap mo ang kamatayan. Hindi po kayo. Anong ibig mong sabihin? Kung ikaw ay galit na galit, maaari mong patayin ako para maibsan ang galit mo. Ako. Lumabas ka. Hoy, bakit ang sumit mo? Masamang matandang bruha. Mag-ingat sa mga wrinkles. Ang inyong kamahalan. Kulang ang relief goods at feeds para sa sakuna. Maraming tao, hindi nakakatanggap ng pagkain. Kalokohan. Paano ito nangyari? Naglabas ako ng 100,000 dan na bigas. Kahit 100,000 ang nasalanta, sapat na para mabuso. O baka naman, mga ministrong dapat tumulong sa nasalanta. Nagnakaw, pigilan ang relief funds. Mag-uutos ako, ngayon din, kunin ang mga ulo nila. Sandali, ang inyong kamahalan, pupunta ako mismo sa disaster area. Shen En, alam mo ba, ang disaster relief ay pambansang issue. Maraming nagmamatsyag. Kung di mag-iingat, mamamatay ka. Tulad ng kasabihan, ako'y hindi bababa sa impyerno. Sino ang papasok doon? Saklolohan niyo po ako. Kukunin kitang relief commissioner. Relief commissioner, bukas ka na tumulong sa nasalanta. Salamat po. Na pala, ngayong gabi, pwede bang di pumunta kina prinsesa? Tanungin mo si Chun'er. Wala akong magagawa. Shen An,
Ngayon ikaw, dapat manatili dito. Kapag narinig mo ang aking sigaw ng saklolo, dapat kang magmadaling sumaklolo. Naririnig mo ba? Pagmadali ka na. Halika. Prinsesa, anong ibig mong sabihin? Narinig kong, hilig mo ngayon si Zhao Jinfei, yung malaki ang dibdib. Paano nangyari yan? Mahal pa rin kita. Isang ordinaryong babae. Talaga. Nagsisinungaling ka. Hindi po, prinsesa. Huwag. Ikaw, Ano ka ba? Anong tinitingnan mo? Nakita mo na ba ang naliligaw na binata? Pamamahagi ng pagkain. Magmadali sa paghahatid ng pagkain, dali-dali sa paghahatid. Makipagkita sa espesyal na emisaryo. 100 opisyal. Narito kami sa harap mo, siya ang kontrabida. Iniutos ng kamahalan sa mga tauhan, tulungan ng opisyal sa relief operations. Simulan ngayon, ako ang iyong alipin. Alipin, at alam mo ba, ang profesional na katangian ng isang alipin. Ano yon? Misteryoso ang pagsasalita mo, hindi ko maintindihan. Ano ang profesionalismo? Sabihin ko sa'yo, simple lang, gawin lang ang gusto kong gawin. Isipin ang iniisip ko, gumawa ng kahit ano. Huwag mong itanong kung bakit. Naiintindihan. Harapan, dapat ay evacuation area. Hindi masyadong tama, pero bakit ko nararamdaman, dapat nandito ito. Hindi ikaw. Nandoon ang relief center. Nagkamali ako. Narito pala. Nitong huli ang balikat ko, medyo masakit. Magaling ako sa massage sa balikat. Masakit din dito sa akin. Magaling din ako sa pagmamasahe ng binti. Alam mo ba kung bakit? Ayaw kong pumunta sa evacuation area. Dahil ayaw mong tumulong sa disaster relief. Mali, dahil pagod na ako. At alam mo ba, kung bakit ayaw kong magbigay ng tulong sa kalamidad? Ngayon naiintindihan ko na. Natatakot kang maghirap ang mga tao. Masama sa katawan ng labis na pagkain. Tama, sa pagkakataong ito ang pagkatuto. Mabuti. Ang bigat naman. Sige. Pamamahagi ng pagkain. Pamamahagi ng pagkain. Pamamahagi ng pagkain. Hay, ang bigat naman. Shen En. Gago ka. Shen En. Ngayon ay, binigyan kita ng 50,000 dana. Sapat na ba? Sapat na. Hindi ako binigo nito. Magkano ang natira? May 150,000 kang pa. Ano? 150,000. Binigyan kita. 150,000 ka. Magkano ang ibinigay mo sa akin? Ganoon din ang natira. Bakit ganito? Dahil naghihirap ang mga tao. Sobrang busog na ako. Hindi ako nakarating sa relief center. May ganitong sitwasyon pala? Kalokohan. Si Shen En ay hindi pumunta sa relief center. Shen En, ano ang nangyari? Dahil naligaw ako, hindi ko mahanap ang relief center. Kaya hindi ako nakapunta. Naligaw. Sa tingin, hindi mo talaga gustong pumunta. Ah, tama ka. Tama ang sinabi mo. Ayaw ko lang talagang pumunta. Sinabi ko na dati, ang disaster relief ay pambansang issue. Pinabayaan mo ang tungkulin. Akala mo ba, hindi kita kayang patayin? Hindi. At ikaw naman, hindi mo rin ako gustong patayin, di ba? Ikaw. Bukas, kapag nakita ko, wala ka sa relief center, pupugutan kita ng mga binti. Ang mga pagsisikap sa disaster relief ay bigo. Mapuputol ang ulo mo. Hindi ako magaling sa disaster relief. Pinabayaan ko ang tungkulin ko. Puro putol na binti lang. Hindi patas, hindi pwede. Gusto ko ng mas exciting na laro. Hoy! Gutom na kami. Magpadala ka ng pagkain. Kailan makakakuha ng relief goods ang nanay ko? Magpakawala ng butil. Ang laki pala nito. Dapat kilalanin ng Emperatrice na mapagmahal sa mamamayan. Kinakain ng relief supplies. Hindi nagdadalawang isip magnakaw. Ganito kalaki ang mga sisidla. Hindi katakataka na 100,000 kaban kada araw ay hindi sapat. Ang loko-loko mo, mas malakas pa sa kalabak. Siguro kaya mong magtiis ng ilang araw nang walang pagkain. Buksan mo ang sisidla. Sandali lang.
Hoy, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang mamatay? Kami sa gutom? Tama, magmadali ka. Hindi ka natatakot sa galit ng bayan. Huwag kang magsinungaling. Mahal ng Emperatrice ang mamamayan na parang mga anak. Ako, ay hindi, magmalupit sa inyo. Pero, bakit mo sinasabing, isa ka ring maralita? O bakit parang, nakuha mo na ang lihim ko? Imposible. Sadyang pinahirapan ang mga maralita, paniniil sa mamamayan, nagdulot ng matinding galit. Ang Emperatrice, ay pwedeng papatay na ako. Ang suot kong damit, ay pang maralita. Isa kang, katatawanan, kapag suot mo ito, magpapanggap kang maralita. At kapag suot ko ito, makakakuha ako ng relief goods, di ba? Wala akong pera. Wala talaga akong pera ngayon. Ikaw. Siya. Mapapatunayang biktima ako ng kalamidad. Oo, napatunayan ko. Isang mahirap na mamamayan siya. Tatanungin kita, ako ba'y mahirap na mamamayan? Napatunayan ko. Espesyal na sugo pero mahirap na mamamayan. Tignan mo, ang ebidensyang binanggit mo kanina ay hindi sapat para patunayan na ikaw ay mahirap na mamamayan. Pumunta sa opisina ng pamahalaan, kumuha ng sertipiko ng biktima, o kaya'y wala nang makakakuha, isang libra ng relief goods mula sa akin. Mga asong opisyal, nalilito ka sa tama at mali, isasantabi ang ayuda para sa bigas. Lalabanan kita. Hoy, gago, nais mo pa akong paluin? Suntukin siya. Labanan natin. May lakas pa ang mahihirap na mamamayan para gamulo. Makinig kayong lahat, walang sertipiko ng pagiging mahirap. Kahit isang libra ng pagkain ay huwag niyong kunin. Ang inyong kamahalan. Ano ba ang sertipiko ng mahirap na mamamayan? Ni hindi ko pa nakita ang sertipikong ito. Put angina, Shen An, isang libra ng pagkain, hindi pa naipamahagi sa mga mahihirap. Nang ahas kang sumalungat sa akin? Gustong-gusto mong mamatay. Minamahal na ministro, anong mga alaala mayroon tayo? Ililipat ko si Shen An bilang Disaster Relief Envoy. Si Shen An ang envoy para sa sakuna. Pabaya. Buong araw walang ginagawa. Pinabayaan ng mga mamamayang naghihirap. Ang ayuda sa biktima ay napakahalaga. Hindi ito makabubuti sa mahihirap. Ibig sabihin, hindi maayos ang trato sa tao, ang mamamayan. Ito ang pundasyon ng aking dakilang kapangyarihan. Shen An, nasa malaking problema ka na. Ang taong ito'y paborito ng emperador. Walang pakialam kanino man, walang respeto sa batas. Dapat sana'y naparusahan na siya noon pa. Shen En, narinig ko, sa unang araw mo sa opisina, dahil hindi mo mahanap ang relief area, nawala ka. Maiintindihan pa ito. Inyong kamahalan, handa akong mamatay. Kalimutan natin itong pagkakataon. Sa susunod ay mag-ingat ka. Kapag inulit mo, wala nang pagpapatawad. Hindi lamang yon. Ginamit pa niya ang sertipiko ng mahirap na mamamayan. Sinadya niyang hindi ibigay ang relief food sa mga naghihirap. Dagdag pa rito, pinalo ang mahihirap sa harap ng publiko. Lusubin, ang mga magsasakay walang aanihin. Inilipat ang tirahan, bilang mga biktima. Saan nanggaling ang sertipiko ng biktima? Maliwanag na si Shen An ang may gawa. Inihinto ang Disaster Relief Fund para pagyamanin ang sarili. Matagal na panahon, mga benepisyo para sa mga biktima, ang panganib ng Chai. Nakikiusap ako sa inyo. Pugutan agad si Shen An upang mapanatag ang mamamayan. Pinahirapan pa ang mga biktima, pinigil ang pondo ng pamahalaan. Shen An, ikaw ay sobrang ambisyoso at mapangahas. Mamamatay talaga siya. May ganito na bang kaso si Shen An? Kayo ang may ganito. Magaling. Si Shen An ay may, grabe ang krimeng ito. Ngunit pinarangalan pa. Ang inyo pong ginagawa ay tunay na pagsuporta kay Shen An. Ito ay napakagaling talaga. Determinado siyang, ayaw niyang mamatay ako. Lusubin, walang pakialam si Shen An sa buhay ng mahihirap, walang galang sa batas. Ginulo ang pundasyon ng Dachi, krimeng hindi mapapatawad. Kasalanang hindi mapapatawad. Sa tingin ko, ang mga taong di mapapatawad ay ikaw. Iharap mo. Ang mga maralita, ang inyong karangalan, paano namin huhulihin ang mga dukha? Ano ang nangyayari? Magsalita ka, babaan. Hindi totoong maralita ang taong ito. Bantay siya ng mansyon ni Prinsipe Layang. Nagkukunwaring mga dukha. Ninakaw ang relief goods para sa nasalanta. Kaya ang mga tunay na nangangailangan ay walang makain. Ang dakilang Haring Layang. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Inaakusahan nila ako, na biktima po ako. Ang taong ito'y may nakitang palabas sa inyong tahanan. Anong paninira ito? At higit pa rito, aking natagpuan ang lihim na liham sa Pangulong Ministro. Ipakita mo. Ang dakilang Haring Liang, naglakas loob magpadala ng mga bantay na magpanggap na maralita, nagsabuatan sa Pangulong Ministro na magrebelde. Malubhang krimen ito. Ikaw ang mastermind sa likod nito. Kasabwat ni Haring Liang. Halika. Mula ngayon, dalhin ang mga ito sa bilangguan. Walang pagbalik. May darating na.
Binibintang ako, hindi po ang inyong karangalan. Ako'y inosente, ang inyong karangalan. Ibaba mo, Shen En. Mahusay ang iyong naging tungkulin. O baka ikaw, ang nagpasimula ng gulo sa mga peking maralita. Hindi na nila masusundan si Haring Liang. Shen En, paano mo? Nasuspetsahan ang mga ito. Ako po Sa totoo lang, hindi naman mahirap. Tingnan nyo, ang mga nasalanta ng sakuna ay malulusog at malalakas. Hindi katulad ng mga taong nagugutom, mga nagdudusal na tao. Masigasig kang nag-ingat. Mas mabuti pa, kaysa sa matatandang opisyal na pabigat. Magaling. Si Shenan ay batang may potential. Nahihiya kami. Sa aming mga pagkukulang, hoy, simpleng. Paggaya sa mga maralita ay tapos na. Naayos na. Ang relief operations ay maayos na umuusad. Shen En, pananagutan mo pa rin ito. Babantayan kita. Emperatrice, Reyna, kung hindi niya ako papatay, ako ang magiging makapangyarihan. Hay! Hindi. O ako ay magiging emperador, at ikaw ang Reyna. Bigyan mo ako ng 8 o 1-0 anak, mga maliliit na unggoy. Ulat. Baba, pumasok na ang diplomatang Beidi. Ang diplomatang Beidi, bakit kayo agad nakarating dito? Ang inyong pamahalan, 500,000 hukbo ng BD ang papasok. Ang Dachi ay nasa panganib. Bakit hindi natin samantalahin ito kasama ang diplomatang BD para mapabuti ang relasyon? Tama si Gili. Ang Daki ay bansang may pinakamagandang asal. Dapat buong bansa ay magkaisa upang alagaan ang baby. Tama. Huwag sirain ang ating asal. Magandang pakinggan, aliwin ang kalaban. Sa totoo lang, ituring silang ninuno natin. Nakakahiya ang mukha ng bansang China. Kung kaya ko, pigilan ang BD mission. Nag-aalala pa ba kayo sa kamatayan? Mahal naming Emperatrice. Sino sa inyo ang gusto sumalubong sa diplomatang BD? Easily, hindi ba kayo kanina ang nagsabi na makipagtulungan sa BD para sa magandang relasyon? Bakit hindi kayo ang pumunta? Mahal na Emperatrice, ang pagsalubong sa delegasyon ay responsibilidad ng Ministry of Rights. Ako ay ministro ng pananalapi, medyo bastos ito. Si Jiwang ang ministro ng rights. Pinakamahalaga sa kanya ang etiketa. Sa palagay ko, kayo ang pinakaangkop na pumunta. Ako, hindi ko nauunawaan ang asal ng baby. Takot akong magkamali. Nasaan ang tapang ninyo? Kayo na nagsasalita ng walang kabuluhan. Puno ng kalokohan ang langit. Ngayon, nagiging pagong na kayong lahat. O kayo ba'y natatakot sa diplomatang BD? Nangangatog sa takot. Mga walang silbing lasenggo. Ano ba ang ambag ninyo? Bumaba. Handa akong pumunta, ipaglaban ang Daki. Shen An, wala ka sa posisyon para dito. Tulad ng kasabihan, kahit mababa ang ranggo, hindi ko malilimot ang pangangailangan ng bansa. Kahit ako'y bantay, nais kong gampanan ang aking maliit na kontribusyon. Ang diplomatang baby ay likas na tuso at traidor. Walang pake sa iba. Mapanganib ang misyong ito. Pag-isipan mong mabuti. Naplano ko na lahat. Pakiusap ko sa inyong kamahalan. Bibigyan kita ng titulo. Espesyal na emisaryo na mamamahala sa ugnayan ng delegasyong BD. Nauunawaan, tatanggapin ko ang atas. Umalis na. BD, hugasan ko lang ang leg mo. Hintayin mo ako. Ling Xuan. Ihanda ang grupo para lihim na bantayan si Shen An. Gago, maliit na tao katulad mo, ang magbabantay, ay karapat-dapat sumalubong sa akin. Nasaan ang inyong ministro ng seremonya? Ang ministro ng seremonya. May sakit. Nagkasakit. Sa palagay ko takot siya. Ayaw niyang humarap sa akin. Kung ganon, ipaharap niyo sa akin ang inyong reyna mismo. Sino ang nagmumura dito? Ano ng papel mo dito, hamak na bata? Ako ang espesyal na kinatawang tagapagdala sa'yo upang salubungin ang prinsipe ng baby. Batugan kang bata ka. Wala kang karapatan. Nais kong ang reyna mismo ang humarap sa akin. May karapatan ba ako? Huwag kang magsalita. Sino nang may gana manakit ng mga gwardiya? Ako ang prinsipe ng baby. Hindi ako sako ng batas ng Daki. Ganun ba? Totoo yan. Narinig niyo ba? Huwag niyo nang pag-usapan ang pananakit. Kahit pumatay man ako, hindi niyo ako magagalaw. CJ, kung hindi ka sakop ng batas, di ako rin. Hindi sakop ng batas. Itatanong ko, paano kanya sinakta? Gantihan mo. Putangina, magagawa mo ba? Kagalang-galang. Ang sinasabi mo ba'y, mula pa noon,
hinding-hindi sinusugod ang mga diplomatiko. Gumagawa ka ng mga batasang wala namang basehan. Nag-imbento ng mga patakaran. Nakuha ko na. Shen An, ang hirap maintindihan ng sinasabi mo. Mayang hamuli sa kanya. Sinong may lakas ng loob? Gago. Ikaw, ano nang gagawin mo? Paano kanya sinakta? Gantihan mo. Magagawa mo ba? Hoy, masaya ka ba sa ginagawa mo? Oo, ang sarap sa pakiramdam. Babalaan kita. Kapag inulit mo pa ito, Zhang Paki, hindi ako mananagot. Tumigil. Shen An, alam mo ba kung ano nang ginagawa mo? Kung hindi ako nakarating agad, nakagawa ka na sana ng kasalanang hindi mapapatawad. Bakit ba naman? Sumulpot na naman itong babae. Sisira pa sa plano ko. Naglalaro lang naman ako, kay Prinsipe Honky. Akala ko naman. Hindi siya magagalit. Paanong nihayaan mong saktan? Ipapaalam ko. Sarinan niyo ang lahat. Nagpanik si Prinsipe Honky. Aalis na muna ako. Ikaw. Maghintay ka lang. Prinsipe Honk, nasisiyahan ka ba? Satisfied ka? Tangina, muntik na akong mapatay ng sugo nyo. Ito ba ang pagtrato ng inyong daki sa akin? Kung ang Emperatrice ay hindi papatayin si Shen An, ilulusob ko ang gitnang kapatagan, at gigibain ito hanggang sa wakas. Shen An, Prinsipe Honky, ang ginawa mong kagaguhan ay hindi mapapatawad. Maaari bang usigin natin si Shen An para sa delegasyon ng baby? Oh, ganito pala ang sitwasyon. Ipasok si Shen An. Aray! Masakit! Bitiwan mo ako. Shen An, Ikaw ba ay nanakit kay Honky? gusto ko siyang patayin, pero hindi ko siya nasaktan. Mahal na Emperatrice, hindi ko kailanman tinalo si Honky. Katarantaduhan, ikaw, kahit prinsipe ka, ng BD, bilang tao, kailangan ng ebidensya. Sabihin mo, ano, ang kamay kong ginamit. Gusto mo akong patayin? Tama ka. Totoo ang lahat. Hindi kita tinatan. Link Siang, ano ba? Ano ang nangyari? Huminahon ka. Sinabi ni Ishen, nagbibiro lang siya, kay Prinsipe Honk, hindi niya talaga balak pumatay. Mukhang may maliliit na pagkakamali. Humingi ako ng paumanhin sa kanyang ngalan. Pagkakamali. Ang peklat sa aking mukha ay pagkakamali rin ba? O baka naman, si Prinsipe Honk, ang sumalpok sa pader. Siya ang leader ng hukbo. Ganito ba talaga? Prinsipe Honk, naaalala mo ba kung sino iyon? Sabihin mo lang kung sino siya, at kukunin ko ang kanyang ulo. Ako, ay hindi nakilala ang lalaking iyon. Ang nanakit sa iyo, ay hindi kilala, napakabuti ninyong mga taga-BD. Sa pagpapatawad, Hindi ko inakalang si Honky ay masasaktan nang walang dahilan. Tignan mo. Para bang siya ay kabit na ina. Umalis na. Bilisan mo ang amo mo. Amo. Stang ina. Wala akong pakialam kung sino siya, pero may kinalaman ito kay Shen An. Kung hindi papatayin ng Shen An, ilulusob ko ang gitnang kapatagan. Prinsipe Honky, mahinahon lang. Lagi namang mabuti ang Dachi at BD. Huwag nating sirain ang samahan dahil kay Shen An. Tama. Kailangan natin magbigay paliwanag. Oo. Mahal na Emperatrice, humihingi ako ng paumanhin sa hindi magandang pagtrato. Kung dahil dito ay mapahamak ang handa akong mamatay. Parusahan niyo ako. Shen An, tumayo ka at magsalita. Shen An, hindi mo sinaktan si Honky. O baka, tinakot ka ng iba, kaya papatayin kita, hindi ba? Yan magpapalambot sa loob ng mga tao. Nagkakarga ka ng kayabangan ng BD. Ngayon gusto mong patayin ang tauhan ko. Bukas ako naman. Kung susundin kita, paano mapapanatili ang dignidad ni Daki? Dahil ang Emperatrice ay may ganyang katangian, huwag niyong sisihin ang BD. 500,000 mandirigma ang handang sumugot. Hinahamon mo ako. Ang hari ng BD ay nagpadala sa iyo para makipagkasundo. Ngunit dahil sa maliit na ikaw ay nagdeklara ng digmaan. Kung malaman ng iyong ama ang iyong hindi tamang asal, mabibigo ka pa kayang manatili sa trono. Ang babaeng ito ay nagsasalita ng may katwirang tama. Huwag pabayaan ang kabuuan para sa maliliit na bagay. Ako ay narito para sa tunay na pakikipagkasundo. Basta't ibigay ni Daki ang 4 na lungsod at pakasalan ng Emperatrice ang aking ama. Agad kaming urong ng baby. Kapag nasakop ang 4 na hilagang lungsod, mawawala ng depensa ang aming chi at hindi na maitataguyod pa. Ngunit hindi kami kalaban ng baby. Papatay lang kami ng walang pili. Siya ay babae pala, kaya ba niyang tiisin ang ganitong pressure?
Ang kahinaan ng prinsipe ay magpapalala sa sitwasyon. Maaari, kayang putulin ng tatlo? Ang bansa ay hindi maaaring mawalan ng leader kahit isang araw. Tama. Pwede bang ipakasal ang prinsesa? Oo, tama ka. Kayong lahat ay mga duwat, patuloy na pagsuko, ay patuloy na pagpatay. Maaari kong bigyan kayo ng isang pagkakataon. Hindi kailangang isuko ang lungsod. Hindi kailangang magpakasal ang emperatriz. Ituloy natin. Bukas, magtatayo ako ng broadcast station, basta't mayroon sa inyo. Ang makakatalo, sa pinakamagaling na mandirigma ng BD. Agad kaming urong ng BD. Ang pangunahing mandirigma ng BD ay may likas na lakas, katumbas ng lakas ng 10,000. Meron kaming daan-daang libong tao, hindi na makakapigil. Higit pa rito, laban ng isa-isa. Tayo ay, may tsansabang manalo. Kita-kita bukas, emperatriz. Paalam. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Kagalang-galang, dapat kang pumayag. Sa kahilingan ni Prinsipe Hunky, hindi tayo dapat maglaban. Tama si Gili. Ang daki ay hindi karibal ng mga mandirigmang BD. Hindi lang lupa ang mawawala, kundi pati kasal, makapagpapaangat pa, sa kanilang kayabangan, isang kahihiyan para sa daki. Hindi ako naniniwala. Sa buong bansa, milyon-milyong magigiting na lalaki. Ang hindi, makakalaban sa mandirigma ng BD. Pag-isipang mabuti. Lakat, kung ang tapang ay para sa laban, walang. Ito ay, katawa-tawa sa buong mundo. Kapag nalaman ng BD na tayong, mga duwag at mahihina, ang magiging, pinuno siguradong, sasakop sa gitnang kapatagan. Bukas. Labanan. Sino ang may lakas ng loob na labanan ako? Hindi ko inakalang bulag kayong lahat. Lahat kayo ay basura, walang may bayag na makipaglaban. Sa mga mandirigmang BD, isang mahinang bansa gaya nito. Ano pang silbi niyan? Ako, ay babalik sa aking ama, para padalhan siya ng hukbo sa timog. Paano natin ito gagawin kung walang lalaban pa? Nasaan ang dignidad ng dakilang Chi kung ang buong mundo ay takot sa BD? Eddie, paano tayo lalaban sa hukbong BD? Ngayon, Napakaginoo ni Prinsipe Honky. Akala mo ba talagang wala nang lalaban ang dakilang Ki? Walang lalaban ang dakilang Ki. Hindi pa ba ito malinaw? Kung ang emperatriz at ang dakilang Ki Jiangxia ay magiging dot, para maging ika-negatibo 18 asawa ng aking ama, ang BD ay maaaring umurong. Anong kabayanihan ito? Kung ayaw ng emperatriz, matanda na ang aking ama, matatakot mag-isa sa malaking palasyo. Ako ang tutulong. mga barbaro, anong kapal ng mukha nyo sa Imperatrice? Napakawalang galang. Papanayin ko kayong lahat, parang mga bulaklak na nalalanta. Nababaliw na ba to? Hindi mo alam ang timbang. Baka ka mamatay sa BD. Mag-ingat ka, kaya mo ba? Itinuro mo sa akin, ang lalaki ay hindi dapat umayaw. Ako ngayon, ay napakalakas. May iba pa ba? Sino ang may bayag na lumaban? Sumampa ka. Nabalitaan kong si Mengji ay may pilak na baril na tinaguri ang Silver Spear Prince. Naroon ang baril. Wala daw kayang katumbas. Mas mahusay ang pilak sa bakal. Kung patay natin, magagalit ang prinsipe ng BD. Walang choice ang emperatrice kundi ako. Paumanhin. Panoorin iyong mabuti. Heto na ako. Ito ang mandirigma ng dakilang Ki. Napakahina. Sa tingin ko si Shen An ay nanloloko lamang. Walang tunay na kakayahan. Ang lakas ng loob hamanin ang BD. Karapat dapat ba siya? Isang walang kwentang lalaki na naghahanap ng kamatayan. Shen En, hindi ka karapat dapat kay Meng. Bumaba ka na. Katawa-tawa, kung hindi susubukan, paano malalaman? Shen An, kung matalo ka, mawawalan tayo ng lahat, karangalan. Oh, narito ako ngayon upang ipagtanggol ang militar kung hindi ko talunin si Mengji. Handang mamatay. Shen En, iniutos ko nang bumaba ka. Hindi. Panata ng lalaki ay gintong salita. Bakit parang madaling mabasa? Himalang oso.
Sa tingin ko, natatakot ka na. Ay, kumilos na tayo. Para kay Daki, bumalik ang mukha niya. Handa siyang lumaban hanggang kamatayan. Galit na galit, pinaputok niya. Pilak na baril. Hinugot niya ang kanyang pilak na baril. Sabang seryoso siya. Gusto niyang patayin si Shen-an. Hinamon ni Shen-an si Mengjie. Paghanap lang yan ng kamatayan. CJ, karapat dapat mamatay para sa Reyna. Ginawa niya ito. Para sa akin. Oh, dear, narinig kita. Ang teknik sa baril na ito, napakalalim. Kaya ngayon, may hihilingin ako. Di ko alam kung dapat sabihin. Bakit naman hindi? Okay, makinig ka. Kaya mo bang ibaba ang baril mo? Pwede pa itaas ng konti. Bla bla. Nagbago ang buong katawan. Kaya mo pa itaas ng mas mataas. Pinagpala ang langit at lupa. Tay siyang Lao-Jon. Bilisan mo ang utos. Buwisit. Dapat namatay na ako ngayon. Nanalo na tayo. Talagang nanalo si Shen-an. Shen-an, kayang kontrolin ang kidlat at kulo. Ang pinili ng langit, anak ng kapalaran, swerte ng Daki. Swertihan lang yun. Napatay na niya si Mengji. Hindi magagalit si Peibei. Pagdating ng panahon, ang Dachi. Magkakagulo talaga. Nakakadiri. Pumatay ng mandirigmang Beidi. Kung hindi magbibigay ng paliwanag ang Emperatrice. Ako mismo ang mamumuno, para wakasan ang Daki. Wawakasan natin ang Dachi. Paano na to? Shen-an, dapat may mananagot, kung lalaki ka. Pasensya na. Huwag. Padalos-dalos po ang pagkilos ko. Pero nanalo, mga mandirigmang Beidi, karapat dapat akong mamatay. Handa akong tumanggap ng parusa. Anong krimen ang nagawa mo? Si Mengjie, binagsakan ng kidlat mula sa langit. Kung hindi dahil, sa Prinsipe Hong, sumalungat sa langit. Ganyan kababaw ang rason mo. Mukhang kahit ilang tao ang pumatayin ko, ayaw mo pa rin akong patayin. May masama kang bala, isang pagkatalo. Ang utang natala ko na, pero gaya ng sabi ng Emperatrice. Natalo si Mengji sa langit, hindi kay Shen-an. Hindi tayo talo. Akala mo ba takot matalo? Ang dakilang Prinsipe Hong. Ako pa rin, nagkakamali kayo sa Beidi. Kahit anong sabihin mo. Ang laban kanina, hindi kami sang-ayot. Kung gusto nyo pang makipag-usap, dapat manalo ulit. Shen-an, nandyan pa ba ang tapang mo? Para sa isa pang laban. Oras nang tanggapin ang pagkatalo. Bakit hindi? Kahit ilan pa sila. Papatayin ko lahat. Kanina, sina Mengji at Shen-an nakatayo sa iisang entablado, pero ang kidlat kay Mengji lang pamana. May nagtatanggol kay Shen-an, banal na pagkalinga. Tama, sino ngayon ang may lakas ng loob? Labanan si Shen-an, laban sa langit yun. Ikaw, Po, na-spray ng pa ako. Hindi ako makakilos. ikaw naman. Inuubo ako. Patayin nyo. Kayong mga baby. O baka naman takot kayong lahat, hindi pa ako nasisiyahan. Kung ang Beidi, walang lalaban, lumayas kayo agad, ang dakilang daki. Ano silbi ng swerte? Dapat matapang sa labanan. Kayong mga tagad, mga duwag lang, ang lakas ng boses mo, parang mayabang ka. Sasabihin ko, ako ang panalo dito, kayong mga baby. Walang, may kaya lumaban sa akin. Ngayon kayo naman, mga duwag ang tagadaki. Prinsipe Hong, ikaw ang nakakahiya. Tama. Sa palagay ko, takot kayo. Ang aming senior Shen mula sa Dachi, walang lakas ng loob na makipagkumpitensya. Akala ko, mahina pala ang baby, baka 500,000 kawal. Panluloko lang ito. Ang kompetisyon ay tungkol sa katapangan. Hindi ito palabas sa entablado, walang takot sa kamatayan. Hoy bat, may lakas ka ba na hamunin ang mandirigmang baby? CJ, walang problema, sabihin mo na ang mga patakaran. Song Ming, labanan mo siya. Opo. Dalhin nyo. Aray, Halika. mandirigmang baby. Kayang wasakin ang bat sa dibdib. Sa buong mundo, walang may lakas ng loob kaysa kay Song Ming. Ganitong kalaking bato, 400 o 500 kilo. Mandirigmang bidi, kaya itong basagin gamit ang dibdib. Ito ang tunay na katapangan. Walang sino man ang makakagawa nito. Sino ang nagsasabing hindi? Ang Daki, baka nahiya na, dalhin ang mga martilyo. Sira na talaga. Totoo ito, mandirigmang bidi, parang tunay na Diyos. Ito ang katapangan ng mandirigmang baby. Handa ka bang sumugal? Lumang taktika, gusto kong makipaglaro sa kanila, ngunit wala akong magawa kundi sumuko. Shen-an, nanalo ka sa unang round. Okay lang matalo. Hindi na puwersahin ang utos militar. Lumabas ka ngayon din. Pinuputol mo na naman ang pag-atras ko. Po,
Hindi pwedeng, katarantaduhan ito. Kung matalo si Shen An, masisira ang reputasyon ng Dachi. Libre sa parusang kamatayan. 50 palo ng baston. Oh, maaasahan mo, mapananalo ako sigurado. Iangat mo ito. Buisit, bakit ang bigat nito? Hoy bata, mandirigmang bidi, likas na malakas. Hindi masugatan, kayang basagin ang malaking bato. Walang problema, ngunit kayong daki. Mahina mula pagkabata, nangangahas kang basagin ang bato sa dibdib mo. Pag-isipan mong mabuti ito, kung ganon, Prince Honky, huwag pansinin. Alam mo ba? Halika, Ang tapang mo talaga, Shen. kung ang daki, lahat ay may ganitong tapak. Bakit tayo matatakot sa bidi? Shen An, masama ba ang pakiramdam mo? Maaasahan mo. Ang katawan ko, ayos na ayos. Prince Honky, kamusta ang katapangan mo? Patas, ang ayaw ko talaga, tabi-tabi. Kailangan, desisyonan ang resulta. Paano mo gustong desisyonan ito? Siguradong may panibagong laban. Ngunit, ibang-iba ito, babasagin ang bato sa dibdib. Ganitong pediatrics. Ay, laban ng buhay. Buhay o kamatayan. Sabihin mo, handa akong maghanda. Pagkatapos ng paglubog ng araw, lalaban tayo. Salamat sa inyong dalawa. Ilagay mo dito. Sobra na. Anong daya ito? Gamitin lang ito. Subukan na natin. Ang roulette na ito ay buhay o kamatayan. Mandirigmang baby. Matalo. Prince Honky. Papatayin mo ng sarili mong kamay. Kung matalo ako, Emperatrice, papatayin ko ang sarili ko. Prince Honky. Handa ka bang sumubok? Ako mismo ang papatay sa kanya? Papatayin ng Emperatrice ang sarili. Mas mainam mamatay. Pastahan ng buhay. Mga lalaking Dachi, may ganyang katapangan. Matatakot na ang mga baby. Di na makikipagsapalaran. Hoy bata. Akala mo ba bulag ako? Ang teritoryo ng daki, mas malaki kaysa baby. Paano tayo mananalo? Pwede bang humina ka? Ikaw, mali ang pagkakaintindi mo. Ang ibig kong sabihin, kanino pupunta ang pointer? Sino ang matatalo? Hindi ako naniniwala. Di ako mamamatay ngayon. Shen An, nababaliw ka na ba? Gusto mong mamatay talaga? Baba. Sa ganitong paraan lamang, may papakita. Ang katapangan ng mga lalaking ki. Prince Honky, hindi ka ba maglalaban? Bakit takot ka? Gustong-gusto mong mamatay. Tutuparin ko ang kahilingan mo. Labanan mo si Songming. Opo, inyong kamahalin. Bata, tandaan mo, Ako si Songming. ngayong araw na ito, papatayin kita. Ang kailangan. Sige na. Hilaga, hilaga, hilaga. Hilaga. Ayos. Nanalo tayo. Kahit may disadvantages, kaya nating manalo. Pagpalain ng Diyos ang dakilang chi. Impossible. Prince Honky. Sige na. Ang prinsipe, ipagkaloob ninyo ang aming buhay. Hindi tayo talo. Ulitin natin. Hanggang dulo, humarap ka. Paumanhin, Prince Honky, natalo ka na naman? Mabuti. Ang mga artilyero at kabalyero ay humahanda. Siya. Ang inyong kamahalan. Maghihintay ako. Sa susunod na buhay, maglingkod ako sa inyo. Prince Honky, totoo palang pumatay ng kapamilya para sa hustisya. Lagi mo akong tinatalo. Sino yan? Isang tambak ng basura. Ang inyong kamahalan, may malaking pangyayari. Hayop ka. Nagulat ka ba? Nakakahiya talaga. Salita. Anong nangyari? Ang inyong kamahalan. Nagsalita ng matapang. Tama ba? Ang aking ama, sakop ang hilagang hangganan ng daki. Anong gagawin natin? Sakop ang hanggan. Ang bakal na kabalyero ng Beidi. Hindi sila titigil. Diretso ang pasok. Delikado sa Kyoto. Ano kaya kung subukan natin? Dinadaanan pa rin ng baby. Yapak ng kabalyero sa ilalim. Ang hari. Armada mula sa iba't ibang direksyon. Sabihin mo. Ipaalam sa Reyna. Malubha ang hari. Magbalik na kayo agad. Pananagutan. Ano, malubhang karamdaman.
Lumubha ang hari ng Beidi. Magkakagulo ang Beidi. Sino nagsabing hindi? Tingnan mo siya. Paano nagmamalaki ang mandirigma ng Beidi? Narinig ko, 3 prinsip ng Beidi. Hindi alam kung sino ang hari ng Beidi. Kanino ibibigay? Umuwi, bumalik ka agad. Panoorin niyo ito. Kuya, huwag kang umalis. Hindi pa tayo tapos. Alis. Huwag kang aalis. Gusto ko lang mamatay. Bakit ang hirap? Shen En, natalo mo ang mandirigma ng Bedi. May dangal. Anong gusto mong gantimpala? Ngayon ang kaaway, nakapasok na. At ang delikado ito. Bilang mamamayan ng Daki, sa tingin ko, ito ay, paano isinapersonal ang karangalan? Wala sa isip ang kaligtasan ng bansa. Ako, hindi kailangan ng gantimpala. Basta. Nandito lang ako palagi. CJ, hintayin kita mamaya. Magtagumpay sa digmaan. Itataas kita sa maging Marquez at punong ministro. Pumasok sa labanan, pero ako, hindi ba't kamatayan niya, ang inyong kamahalan? Sa totoo, wala akong, ganung kasakit. Alam mo, gusto ko lang, maging malapit sa'yo. Lubhang naghihirap ang hari ng Bedi. 3 prinsipe, mag-aaway para sa trono. Magkakagulo ang Bedi. Kung ngayon, makakapagsimula tayo. Wakasan sa isang bagsakan, hukbo ng Bedi, isang pagkakataon sa buhay. Sana di nyo palampasin. Kagalang-galang na hari. Ano ang masasabi ninyo? Sa aking palagay, mahal na Reyna, bagamat magulo ang Bidi, hindi dapat pabayaan ng Ducky. Ang payat na kamelyo'y mas malaki sa kabayo. Higit pa rito, nauubos na ang kayamanan ng Ducky. Walang nakadeploy na hukbo sa loob ng maraming buwan. Nawalan na ng gana ang mga kawal. Hindi nakakakuha ng supply ang hukbo ng ilang buwan. Ano ang nangyari? Ang pondo mula sa kabangyaman, lahat ay nagamit na sa pagtulong sa nasalanta. Bago panatilihin ang seguridad sa labas, ayusin muna ang loob. Dapat unahin ang pagtulong sa nasalanta. Bago ang ekspedisyon sa Bedi. Hindi ko maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Ipadala ang aking utos, lahat ng ginto't pilak sa palasyo. Tumupad sa inyong tungkulin bilang kawal. Mamumuno ako sa hukbo. Hindi. Ang inyong kamahalan, napakalaki ng gasto sa militar. Ang mga pagkakagapos ay nagkakahalaga ng milyon. Mga alahas na ginto't pilak na nasa loob ng palasyo, iyano'y tila patak sa dagat. Pakiusap, pag-isipan niyo mabuti. Pag-isipang mabuti, ito lang masasabi ko. Desidido na ako. Lahat ng opisyal antas 3 pataas. Lahat, sumunod sa akin. Makikipagdigma ang emperatrice sa walang pag-asang laban. Huwag nang isugod ang buhay. Kung mamatay siya, anong gagawin ko? Ang inyong kamahalan, sa palagay ko, ang sinabi ng mga kalihim kanina. Tama na tama, ngayon ang mga kawal ng tanggapan, walang laman. Kung ang mga kawal ay hindi buso, paano papatay ng kalaban? Tama ba? Tama si Shen. Shen En, pinipigilan mo ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko pong sabihin, sa buong paggalang, ang malakas na output, ang mahihina ang magbabayad. Tuloy lang. Halimbawa, si Ellie ay matanda na, di na bagay sa digmaan. Oo. Wala na akong kapangyarihan. Pero si Ellie, may matibay na pananalapi, handang magbigay ng 200,000 piso. Pera. 200,000 tail. Ikaw, nag-iisip ka ng labis, o kaya ay lumaban, pumatay ng kaaway. Makatwiran ito. Sundin ang kanyang utos. Ang ayaw sumama, maaaring magbigay ng 200,000 piso bilang kompensasyon. Sa buong paggalang. Kanina pa, humingi na ang emperatrice, handang magbigay ng 200,000 tile. Bigay. Ako ang magbibigay. Huwag nang magtago. At ikaw. 600,000 ito. Shen En, magaling ang ginawa, hindi sapat ang ranggo. Ang emperatrice mismo ang mamumuno. Huwag nang sumama. Paano ito nangyari? Kailangan kong sundin ang emperatrice. Ito na lang ang pagkakataon. At gagawin ko, habang naglalaban ng mga hukbo, sadyang lalabag sa utos, papatayin ng emperatrice. Hindi. Ang inyong kamahalan, ipagtatanggol ka, ang pinakamahalaga, para sa akin. Saan man. Doon ako pupunta. Pag-isipan mong mabuti. Naplano ko na lahat. Hindi kita sinabihan. Ang emperatrice mismo ang mamumuno. 12 milyon tael man lang. 600,000 tael lang meron tayo. Kalahati lang. Ano? Buwisit! Ganito pala. Bakit ngayon lang Kaya pala pumayag ang mga kalihim. 200,000 tile. Ayaw makipagdigma. Nasaan na ang mga sigasig kanina? Karapat dapat ka dito. Dapat mamatay sa digmaan. Ginusto mo ito. Wala nang silbi. Tama din eh. Muling lalakbay sa loob ng 3 araw. Babalik sa palasyo. 3 araw na lang, makakolekta ng 1 milyon na bar. Paano ito magagawa? Kung hindi natin kaya,
mapapahamak ang Emperatrice. Ang reyna na ito ay may tunay na malaking puso. Ano ang ginagawa mo? Shen An. Nagkita na naman tayo. Nagkita na naman tayo. Oh, Binibining Zhao. Nandito ka para tulungan. Gamitin mo ang 7 awit mo. Ayusin mo ito para sa akin. Ang pagkidnap sa itim mong lalaki. Ipinadala ko na. Nagbibiro ka ba? Sa tingin mo mukha ako, nagbibiro lang. Ah, naiintindihan ko na. Siguro dahil noong panahon na, natalo ka sa paligsahan ng tula. Hindi balanse, okay lang. Ngayon ay ating itutuloy, ang paligsahan ng tula. Handa na ako, simulan na. Shen An, huwag kang magpakatanga. Pinatay mo ang aking ama. Gagantay ako sa buhay mo. Sobrang seryosa ng babaeng ito. Kailangan kong humanap ng paraan. Naalala ko ang tula ko noong ako'y 6. Kalaban sa 8 taong gulang, walang katapat sa 12 taon, pero malamig sa itaas. Sa loob ng maraming taon, nagtiis ako ng walang katapusang kalungkutan. Wala na akong pag-asa sa buhay, hanggang sa nakilala kita. Binibining Zhao, ang napakatagyan ang meron ako, kumpiyansa na mabuhay. Iniisip ko, ngayon kaya patayin ang sariling tauhan. Mamamatay ako ng walang pagsisisi. Umpisahan na. Gusto ko, ang talento ni Shen, pero ang galit sa pagpatay sa ama ko ay di mapapatawad. Pagkamatay ni Shen, sasamahan kita. Punong ministro, ako talaga ang pumatay. Pero ang punong ministro, nakipagsabuatan sa partido. Pagdating ng panahon, si Baby, makakagamit ng oportunidad na ito. Nooy namumuhay sa kahirapan ang mga tao. Libu-libong buhay ang nasayang. Kahit bigyan pa ng tsansa, gagawin ko pa rin. Ikaw. Umalis ka na. Buwisit. Binibining Zhao, anong plano mo sa hinaharap? Pagod na ako, kailangan kong humanap ng lugar na tahimik at payapa. Ito ang ipon ng punong ministro. Eksaktong 1 milyon, hawakan mo ito. Tandaan mo, dapat mong talunin ang kaaway para sa ikabubuti ng bayan. At ako ang magiging kinatawan ng mundo. Salamat sa iyong kabutihan, Binibining Zhao. Kung may pagkakataon, magkikita ulit tayo. Ang daming pera. Saan galing ito? At ang perang ito, galing kay Zhao Jinfeng, anak ng punong ministro. Nais niyang kayo, mapalaya si Baby, para sa kabutihan ng lahat. Alam na. Ling Xuan, mula ngayon, ang residente ng punong ministro ay akin na. Kung gustong bumalik, hayaan siyang umuwi. Up. Tutulungan kita, Binibining Zhao. Salamat po, inyong kamahalan. Ang ibig kong sabihin ay, kayong mabait sa mga tao, marami akong natanggap. Kaya, Umuwi ka na, maghanda. aalis na ako. Shen An. Saan ka patakbo? Saan ka pupunta? Aray! Bitawan mo ako. Prinsesa. Bakit mo ako tinatawag? Ang baho mo. Aalis na ako, ni isang salita man lang. Anong silbi nito? Alam mo naman pala. Halika. Aray! Sakit, pakawalan mo muna ako. Report A. Dala ka lamang. Higit sa 100 trooper, grab isang mahusay na tagumpay. King Beatty Kill, malaking tag-umi. Papadala ng datas. Tawag, Oo, Daok Xuan. Hindi ka lang nanalo. Libu-libong mga sundalo. Gumawa ding. Ang ulo ay sa liig ng Harry Bate. Ang tagumpay na ito ay hindi kailanman nangyari. Gusto ko ka ng mahirap. Sa tingin ko, parehong panig ngayon, pakikipaglaban lamang. Ngayon din timpalas. Ito ba ay masyadong mabilis? Merom chain ng card. Kahit nami, manalo ang laro sa pamamagitan ng suka. Ngunit walang malubhang pinsala sa Beatty Hukbo. Zero, sumasang-ayon ako. Paano sa tingin mo? Ano ang dapat gawin? Viva Buhok, dapat natin gamitin ang pagkakataon na ito. Naghahanap ng kapayapaan sa pagkatay. Ducky, magdagdag ng kaunti. Fall Hilag. Kahit na ang tagumpay ay kailangan, mahuhugan. Hindi nakakagulat, ang China ay magpasya ng tiyak. Little country hit, kalo ito. Ang mga taong, bondage bond. Ngayon ayon sa sinasabi ni Inali, ibig sabi ka, kung nawala tayo, kailangan kumuhay, daki nagbayad ng lahat para. Hey!
Hindi ko sinabi yon. Kung nanalo tayo sa laban, nangangailangan din ito ng kompensasyon at pagkakasundo. Kahulugan ng panalo laban. Saan ka? Tama, Battle Royale. Wala nang patutungong. Ang mga sundalo. Bakit? Patay sa labanang. Sa tingin ko. Ayaw kami. Go self. Kahit ang hukbo ng Betty ay atake sa lungsod. Daki, wasakin lang ang iyong sarili. Magsalita, ma'am. Hindi magsisimula si Daki. Humiling para sa isang mediation at ganap na pagbabayad ng kahilingan. Oh, sir. Ang bestie na ito ay napakamabangis. Ducky, hindi rivala. Mangyaring isipin ng maingat. Mangyaring isipin ng maingat. Nagpasya ako. Zero. Ang Betty ay darating muli. Ito dumating sa lalong madaling panahon. Ngunit mabuti din ito. Zero, gusto kong tumawag sa labanan. Walang zero. Hindi. Betty, kailangang maghanda ng mabuti. At pagkatapos kumain ito, isang beses. Sa oras na ito, wala nang manalo. Ang huling tagumpay ay King Betty ay namatay. Sa oras na ito ang hukbo ng kaaway. Hindi ito magdudulot sa billing. Impossible ito. Ipasok ang unang ansan. Ikaw, Beth, hindi atake ng lungsod. Ngunit dara, maging mas mahusa. Ano? Maging mas mausa. Imbitahan ka sa pagkatao. Mabilis. Hindi. Huwag hayaan ang parehong panig na magkakasundo. Lalabag ko ang command militar. Cut ng ulo. Princess Fengyan Beth, pagkilala sa Queen of Daki. Si Fengyan ay nakilala si Ines Chen. Princess Fengyan, ano ang layunin ng pagbisita? Pakirama, patuloy ang labanan. Ito ay mag-aaksaya ng pera ng iba. Libu-libong buhay ay kailangang mawala. Daki Betty, walang gawain. O ang parehong panig ay dapat na mas mahusay upang makabawi. Double-ended. Ibig sabihin ng Princess Fengyan. Mabuti ito. Magkasama, mga terms and person conditions. Hindi ko tatangon. Itinaas ni Daki ang lupa para sa kompensasyon. Oh, at pagkatapos ng kaharian at lipunan ng Ducky, sa wakas, maaari itong makaligtas. Oops, Thanksgiving. Beth, hindi tatanungin si Daki. Taunang pagtaas ng orihinal na rate. Hindi rin pinataas ang taunang pagbabayad. Kapag naging Betty, mabuti. Paano ko masasabi ito? Habang mas naririnig mo, mas maraming nararamdaman mo ay may isang bagay na mas hindi karaniwang. Mukhang Daki, naghahanap ng pagkakasundo. Ngunit Beth, sa oras na ito, magpadala ng 500,000 sundalo. Wasted pera at pagkao. Daki ay dapat compensate ang Beth. 500,000 bars. Itigilin, Princess Fengyan tumigil. Mayroon ka bang maling pag-unawa? Ngayon ang labanan ay, nanalo kami Daki. Kayo ay aktibong naghahanap ng kapayapaan at nais nilang bayaran namin ang mga ito. Prinsesa Feiyan loves. Huwag makinig sa kanyang absurd. Sa tingnan namin ang kondisyon na ito, ito ay makatwiran. Zero, sa tingin ko, ang alok ng Princess Fengyan ay napakamakatuwiran. At Daki, ito ay katanggap-tanggap. Huwag gumawa dahil sa amoy. Labanan ang bestie. Ipinahayag ko sa iyo. Tahimik lahatan. Daokfuan. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na magpasya. Zero. Princess Feiyan, nabanggit ka lang, ang mga kondisyong, hindi ka aya-aya si Daki. Kung hindi, o makinig lamang, ang aming mga termino sa invoice. Kung hindi, makikita mo sa labanan. Maaari ninyong magbigay ng mga termino. Bigyan ako ng kondisyon. Natatakot ako hindi ka sumasang-ayon. Una sa lahat, nawala ng 500,000 digma. Hindi, kami ay gumagawa para sa iyo. Ikaw, gumawa para sa amin. Ano? Princess Feiyan, sumasang-ayon ka ba? Lakas mo, Shen An. Magdagdag ng kondisyon sa baby. Ayaw ko nang mabuhay Kung pa. magagalit ang baby, ano dapat gawin? Sige, pangako ko. Nakapangako na, parang hindi pa sapat, ang hinihingi ko. Pangalawa, ang Daki, itigil ang taunang tributo sa baby. Walang problema. Hindi, Princess Feiyan, pwede bang maghintay ka? Hindi pa ako tapos. Magpatuloy ka. Ang baby na ito ay dapat magbigay ng papuri sa Daki. Good luck na lang. Medyo sobra na ito. Princess Feiyan, kung ayaw sumang-ayon, magkita na lang tayo sa labanan. Sige, pangako ko. Kaya kong ipangako. Hindi takot ang baby sa Daki. Sa mga kabayong ito, makagagawa ng di masisirang bagay. Mga sundalong bakal. Tama ba ang narinig ko? Ipakita ng baby ang respeto sa Dachi. Aray. Kalahati ng buhay ko na ang nagdaan. Ngayong araw na ito, nagbukas ito ng aking mga mata. Di ko inakalang ganun siya makipag-ayos. Ngunit ngayon naabot na ang limitasyon ng Baby. Dahil ang Baby ay taos puso. Payag ako sa kasunduan. Hindi pwede. Hindi ako sang-ayon dyan. Hoy Shen An. Tama na yan. Kung susuwain mo si Princess Feiyan, kaya mo bang bayaran? Shen En, sa tingin ko sapat na ang kondisyong ito. Hindi. Hindi sapat yan. 100 lang kami. Natalo. Ang 1,000 sundalo ng Baby. Ako rin, ang pumatay sa hari ng Baby. Sabi ko gagantimpalaan kita. Lang, sinabi ko ito, hindi ko kailangan ng gantimpala. Gusto kong sabihin, ibang-iba na ngayon. Ang Daki ay may pinakamalakas na hukbo. Ang Baby, hindi makakapantay. Basta gusto ko, sa ilang linggo lang, gigibain ko ang hukbo ng Baby. Kung ganoon, magdadagdag pa ang Daki ng kondisyon. Hindi naman sobra no? Hindi sobra.
Hindi naman masyado. Ano sa palagay mo, Prinsesa Fian? Ituloy natin. Kailangan ko ang Beidi. 2 lungsod. Gusto mong isuko ang lungsod ng Beidi? Parang, nagpapakita ng mga ngipin ang leon. Nalilito ka ba? Hindi nagbibigay ng lupain ang baby. Hindi pwede. Hindi nagbibigay ng teritoryo ang baby. Kung hindi itigil, kaya kong gibain ito. Kung ayos sa usapan, kung hindi, laban. Bakit pa, magpakomplikado? Hindi ako naniniwala, may susumpa mo ba ito? Sige, pangako ko sa'yo. Pero kailangan nyong sumang-ayon sa isa pang kondisyon. Anong kondisyon? Iuwi mo si Shen sa akin ng isang gabi. Hindi pwede. Hihiramin ko lang si Shen ng isang gabi. Hindi ko papatayin. Baka ayaw ng Emperatrice. Anong ayaw ko? Kung makuha ko ang 2 lungsod ng Beidi, ang Emperatrice ang pinakadakilang emperador sa kasaysayan na lumawak ng teritoryo. Sa mga pahina ng kasaysayan, huwag mong sabihing ako lang ang kailangan mo. Saka ang 100,000 na tao na hiling ko. Dapat pagbigyan din ng Emperatrice. Po, tama si Prinsesa Faye. Ho, ang pagpapalawak ng nasasakupan, ang hangarin, ay daang taong pangarap ng dakin. Naway pagpalain nyo ito. Bahala na. Pumunta ka ng isang gabi kasama niya. Shen En. Ngayon, akin ka na. Sumama ka sa akin. Sandali. Halika. Ako. Kung siya'y mangahas na saktan ka, patayin mo siya. Kahit pa masira ang kapayapaan ng 2 bansa, hindi kita sisihin. Umalis na. Hi. Gusto mo ba siyang patayin bilang patawad? Barado na naman ang daang ito. Salamat sa inyo, kamahalan. Babalaan kita. Marunong ako ng martial arts. Gusto mo akong patayin? Hindi yan madali. Hubarin mo ang damit. Hubarin ang mga damit. Tama iyan. Takot silang may dala akong armas. Kailangan lang nating alisin ang mga ito. Pwede ba? Ituloy mo. Hindi ako titigil. Tutulungan kitang tanggalin yan. Hindi. Hindi pwede yon. Ang lakas. Kaya pala pinoprotektahan ka ng reyna ng daki. Ako. Ngayon, wala nang natitira. Maganda ba? Kumpara sa reyna mo, Alam mo, may kanya-kanyang ganda ang bawat isa. kayong mga lalaki, ang tatalino niyo magsalita. Hindi. Kung gusto mo akong patay, gawin mo na. Pero tandaan mo, ang aking, sining panlaban. Pangit ba ako? Hindi ito tungkol sa kasamaan. Ito'y tungkol sa, kung saan ka nakatayo, ikaw ay taga-Beidi. Ang layunin mo, ay patay na ko, hindi ba? Halika. Ako. Paano? Ayaw mo. Tandaan mo. Sa akin ka ngayong gabi. Nasa poder mo ako. Tama na. Oras na para kumilos. Wisit, hindi ako ang gusto niya. Ang gusto niya ay ang lahi ko. Bakit po kayo bumalik? Huwag kang mag-alala. Ligtas na si Shen. Shen En, mabuti ang kalagayan niya. Po. Kumusta? Magaling. Ang galing talaga ni Shen. Yang si Shen An. Kaya pala gustong gusto. Sumama kay Prinsesa Fian. Planado pala. Nagawa ko na, ang iniutos niyo sa akin. Totoo ba? Ako, nakapirma na ng kasunduan sa Beidi. Mula ngayon ang Beidi, ay hindi na, tatapak sa daki, magbibigay pugay sa daki, ng mga kabayo. Sa laban sa BD, walang nasugatang kawal. Lahat ito ay sayo. Shen En, lumapit ka para sa utos. Itinatagubilin ko ang titulo. Gintong medalya ng immortalidad. Ano, gintong medalya ng immortalidad. Sa medalyang ito, mula ngayon, paano ako Shen En,
Tanggapin mo at magpasalamat. Akala mo ba di sapat? Mas marami pa ang ibibigay ko. Sobra na, sobra na. Bumalik na tayo sa kabisera.